Asis ng umaga, nagising ako sa ingay ng paghampas ng mga kamao sa aking pintuan at sa tili ng aking manugang na babae, na wari nagwawakas na ang mundo. Ilang buwan na silang paikot-ikot ng aking anak sa bahay bakasyunan na ito sa gilid ng Taal, parang mga buwitre. Ipinipilit na masyado na akong matanda, para panatilihin ito, at mas magiging ligtas daw ito sa kanilang mga kamay. Ngunit nang matuklasan ko ang plano nilang puwersahin ang paglipat ng titulo, nang walang paalam sa akin, pinalitan ko ang lahat ng kandado, at naghintay. Hindi ko inasahan na babalik sila ng madaling araw, na may dalang masong malaki o sisigaw na makakapasok sila anuman ang mangyari. Habang nanginginig ang kahoy sa bawat marahas na hampas, tumayo ako sa kabilang panig ng pintuan, na may kapayapaan na matagal ko nang hindi naramdaman. Isang kapayapaang ipinanganak mula sa pagkakanulo na tumigas at naging desisyon. Nang itaas nila ang martilyo, para sa huling pukpok, isang tahimik at matatag na tinig mula sa likuran ko ang nagsabi, "Hayaan mo na. Ako na ang bahala rito." At nang buksan ko ang pinto, ang nakita nila ay nagpatuyo sa kulay ng kanilang mga mukha dahil walang anuman ang gaya ng kanilang pinaniniwalaan at walang matatapos sa paraang inaasahan nila. Kung sasamahan ninyo ako sa kuwentong ito, makikita ninyo kung gaano kalayo maitutulak ang isang nasugatang ama bago siya bumangon. Kung paano ang kahihiyan ay makakapagpaalab ng apoy na sapat ang lakas upang sunugin ang mga kasinungalingan. At kung paano ang dalawang taong kumbinsido na sila na ang nanalo ay haharap sa mga kahihinatnan na hindi nila inakala. Magpatuloy kayo sa panonood dahil ang lahat ng sinubukan nilang kunin sa akin ay siya mismong naging sandata na nagpabagsak sa kanila. Ang pangalan ko ay Lolo Ben. Ako ay 68 taong gulang, isang retiradong structural engineer na gumugol ng 40 taon sa pagdidisenyo ng mga tulay at gusali na sadyang ginawa upang tumagal. 2 taon na ang nakalipas, nawala si Lola Elena, ang aking asawa sa loob ng 43 taon. At simula noon, nag-iisa na akong nanirahan sa bahay bakasyunan na pinagtulungan naming itayo sa gilid ng lawa ng Taal. Akala ko, ang pinakamahirap na bahagi ng buhay ko ay tapos na. Nagkamali ako. Nagsimula ang umaga, tulad ng bawat umaga, mula nang pumanaw si Elena. Nagising ako sa huni ng mga ibon sa labas ng bintana ng aming kwarto. Ang bintana na siya mismo ang nagpumilit dahil saktong sumasalo ito sa sikat ng araw. Nagtimpla ako ng kape sa kusina na dinisenyo niya, ibinuhos ito sa paborito niyang asul na mug, at dinala ito sa sala, kung saan nakalagay ang kanyang litrato sa ibabaw ng mantel. Nakatingin siya at nakangiti sa larawang iyon, kuha noong ika-30 anibersaryo namin, sumasalo ang kanyang puting buhok sa liwanag mula sa lawa sa likod niya. "Magandang umaga, mahal," ang sabi ko, tulad ng sinasabi ko sa loob ng 200 taon. Ang iba ay tatawagin itong kabaliwan, isang matandang lalaki na nakikipag-usap sa litrato. Ngunit si Elena ay matagal nang naging aking kompas, kaya kailangan ko pa ring sabihin sa kanya ang mga bagay-bagay. Hindi masyadong ramdam na walang tao ang bahay kapag ginagawa ko iyon. Ginugol ko ang umaga sa pag-aalaga sa kanyang halamanan, sa mga rosas na itinanim niya sa tabi ng bakod, sa mga lavender na namumukadkad pa rin malapit sa beranda. Bawat sulok ng bahay na ito ay may bakas ng kanyang mga kamay, ang pat-reading nook sa tabi ng fireplace, kung saan siya nagtagal ng hindi mabilang na gabi kasama ang kanyang mga libro. Ang tanawin ng lawa mula sa kusina. Ang tanawing minahal niya sa sandaling una naming makita ang lupain na ito. Itinayo namin ang lugar na ito, board by board, dream by dream. Hindi lang ito ari-arian. Ito ang lahat ng pinagsamahan namin. Bandang tanghali, narinig ko ang isang sasakyan na umaakyat sa pot driveway. Ang anak kong si Ariel ang unang lumabas, dala sa mukha niya ang nag-aalalang ekspresyon na suot niya simula pa noong libing. Sa likod niya ay si Lyra, ang kanyang asawa sa loob ng 10 taon, tumutunog ang takong niya sa graba, habang sinisipat niya ang ari-arian na may mga matang tila may kinukwenta. "Tay, dumaan lang kami sa lugar," sabi ni Ariel, habang niyayakap ako. "Inisip lang namin na kumustahin kayo." Inanyayahan ko sila sa loob, nagtimpla ulit ng kape. Nagtanong si Ariel tungkol sa kalusugan ko, tungkol sa bahay, kung sapat ba ang kinakain ko. Ang pag-aalala niya ay ramdam na totoo, tulad ng pag-aalala ng isang mabuting anak para sa kanyang ama. Ngunit halos hindi ginalaw ni Lyra ang kanyang kape. Sa halip, dahan-dahan siyang naglakad sa mga kwarto, dinadantayan ang kanyang mga daliri sa mga bintana, humihinto sa mga pintuan. "Siguradong napakaraming trabaho nitong lugar para sa isang tao lang," sabi niya, ang kanyang boses ay matamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aaral. "Naipag-isipan niyo na ba kung ano ang gagawin ninyo rito sa huli? Nasa ayos ba ang lahat ng papeles? Updated ba ang insurance?" "Ayos ang lahat," sabi ko. May isang bagay sa mga tanong niya ang nagdulot ng unisi sa akin, bagaman hindi ko masabi kung bakit. Siguro ay nag-imagine lang ako. Siguro ay ginawa akong suspicious ng kalungkutan sa mga anino. Umalis sila bago maghapunan, hinalikan ni Lyra ang pisngi ko ng mga labi na naramdaman kong malamig sa kabila ng kanyang ngiti.
Inihatid ko sila sa kanilang sasakyan at tumayo ako, nanonood hanggang sa mawala sila pababa sa daan ng Taal, Lolo Ben. Ang tinig ay nagmula sa kabilang bakod. Si Aling Mercy, ang kapitbahay ko sa loob ng 20 taon, ay nakatayo sa kanyang halamanan na may dalang pruning shears. Siya ang pinakamalapit na kaibigan ni Elena simula pa noong kolehiyo, at tahimik niya akong binabantayan simula noong libing. Maganda ang gabi, sabi ko. Sumulyap si Mercy sa direksyon kung saan nawala ang sasakyan ni Ariel. Hiningi ni Elena na mag-ingat ako sa iyo, sabi niya, ang kanyang boses ay mas mababa ngayon. Nag-aalala siya tungkol sa ilang tao. Bago ko pa man matanong kung ano ang ibig niyang sabihin, bumalik siya sa kanyang mga rosas. Mag-usap tayo sa lalong madaling panahon, Lolo Ben, kapag tama na ang oras. Nang gabing iyon, hindi ako dalawin ng antok. Ang mga salita ni Mercy ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Nag-aalala si Elena tungkol sa ilang tao. Natagpuan ko ang sarili ko sa opisina ni Elena, ang kwartong halos hindi ko pinapasok simula nang mamatay siya. Ang kanyang desk ay mayroon pa rin kanyang salamin sa mata, ang kanyang kalendaryo ay nakatigil sa buwan kung kailan siya pumanaw. At doon, sa ilalim na drawer, nakatago sa ilalim ng mga lumang sulat, natagpuan ko ang isang envelope na hindi ko pa nakita. Ang pangalan ko ay nakasulat sa harapan, sa maingat na sulat kamay ni Elena. Sa ilalim nito, isang tagubilin. Buksan lang kapag kailangan mong protektahan ang ating pinagsamahan. Hawak ko ang envelope, sa ilalim ng ilaw ng lamplight, nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa kakaiba, imposibleng pakiramdam na nakita ni Elena ang sandaling ito bago pa man ako. Hindi ko binuksan ang envelope ng gabing iyon. May isang bagay na pumigil sa akin. Siguro ang bigat ng tagubilin ni Elena. Siguro ang takot sa kung ano ang maaari kong matagpuan. Sa halip, inilagay ko ito sa aking panda at bedside drawer, at sinubukang matulog. Ngunit ang kanyang mga salita ay humahabol sa akin sa dilim. Buksan lang kapag kailangan mong protektahan ang ating pinagsamahan. Protektahan mula saan? Mula kanino? Ang sagot ay nagsimulang magpakita makalipas ang 3 araw, nang bumalik sina Ariel at Lyra para sa tinawag nilang bilen, weekend. Nagsimula ito sa maliliit na bagay. Napakaliit na muntik ko na itong palampasin. Natagpuan ako ni Lyra sa kusina ng unang umaga, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Tay, naalala niyo bang kandaduhan ang likod na pinto kagabi? Napansin ko na nakabukas ito nang bumaba ako. Nag-aalala kami ni Ariel na nag-iisa kayo rito. Kandado ko ang pinto na iyon. Naalala ko na ginawa ko iyon sa parehong paraan, na ginagawa ko ito gabi-gabi, sa loob ng 4-5 taon. Ngunit ang pagdududa ay isang kakaibang bagay. Gumagapang ito sa mga bitak na hindi mo alam na umiiral. Nang hapon na iyon, sinubukan niya ulit. Nakabukas ang kalan, Tay. Mahina lang, pero nangyayari ang mga bagay na ito kapag tumatanda tayo. Walang sino man ang sisisi sa inyo. Hindi ko ginamit ang kalan ng umagang iyon. Kumain ako ng cereal para sa almusal. Ang bowl ay nasa sink pa rin. Ngunit nang tumingin ako kay Ariel, may nakita ako na mas nagpalamig sa akin kaysa sa anumang akusasyon. Nakita ko ang paniniwala. Tumango siya kasabay ng kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng partikular na uri ng awa na inilaan para sa matatanda at mahina. Nang gabing iyon, naghahanap ako ng libro sa opisina ni Elena at natagpuan ko si Lyra. Nakatungo siya sa desk, naghahalungkat sa mga drawer, na may mabilis at sanay na paggalaw, nakakalat ang mga papel sa paligid niya, nakabukas ang mga folder. Lyra. Bigla siyang lumingon, namumula ang kanyang mukha bago niya kinompose ang sarili. Tay, nagulat ako. Naghahanap lang ako ng mga lumang litrato. Naisip ko na maganda sana kung gagawa ako ng family album, para sa kaarawan ni Ariel. Si Elena kasi, nagtatago ng mga magagandang litrato. Ang kanyang paliwanag ay may katuturan. Ang kanyang ngiti ay mainit. Ngunit may napansin ako na malamang ay hindi niya napagtanto na nakita ko. Ang kanyang mga mata ay patuloy na napupunta sa pader sa likod ng desk, sa isang lugar kung saan ang pintura ay bahagyang mas maitim kaysa sa paligid. Isang kupas na rectangle, na halos 200 feet, ang lapad kung saan may nakasabit noon. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Tanong ko. Hindi pa, sabi niya, at may isang bagay na kumislap sa kanyang ekspresyon. Pero sigurado akong nandito lang iyon. Mabilis siyang umalis pagkatapos noon, sinasabi na kailangan niyang tulungan si Ariel sa hapunan. Tumayo akong mag-isa sa opisina ni Elena, nakatingin sa pader na iyon. May isang painting, doon, isang maliit na landscape, ng mga bundok, at isang lawa na pinahalagahan ni Elena bago pa man kami ikasal. Inakala ko na inilipat niya ito sa isa sa kanyang mga reorganizing spells, bago siya nagkasakit. Hindi ko naisip na itanong kung saan. Ngayon ay nagtataka ako. Nang sumunod na umaga, natagpuan ako ni Ariel sa veranda. Umupo siya ng mabigat tulad ng ginagawa ng mga lalaki kapag may bitbit silang mga salita na hindi nila gustong sabihin. Tay, kailangan nating mag-usap tungkol sa iniisip ni Lyra. Baka hindi na dapat kayong nag-iisa rito.
Hindi niya kayang salubungin ang aking mga mata. Ang bahay ay napakalaki at ang inyong tumigil siya, ngunit ang di nasabing salita ay nakabitin sa pagitan namin na parang usok, matanda. Ang ibig niyang sabihin ay matanda. Nag-aalala lang kami sa inyo. Tiningnan ko ang aking anak, ang lalaking ito na tinuruan kong mangisda sa lawa na ito, na ang mga galos ay ginamot ko, na ang mga bangungot ay pinalayas ko. At nakita ko ang isang estranghero na inuulit ang mga salita ng kanyang asawa. Ayos lang ako, Ariel. Talaga ba? Yung kalan, yung pinto? Sinasabi ni Lyra na mga palatandaan iyon. Mga palatandaan ng ano? Hindi siya sumagot. Hindi niya na kailangan. Ang tulog ng gabing iyon ay tuluyang umalis sa akin. Naglibot ako sa opisina ni Elena at tumayo sa harap ng bakanteng pader na iyon, sinusubukang alalahanin. Ang painting ay isang regalo mula sa kanyang ama. Isang bagay tungkol sa pagiging pag-aari ito ng kanilang pamilya sa loob ng mga henerasyon. Labis niya itong minahal, bagaman hindi niya ipinaliwanag kung bakit, at ngayon ay wala na ito, at ang aking manugang ay tila napaka-interesado sa eksaktong kinaroroonan. Pabalik na ako sa kama nang marinig ko ang isang tinig sa labas. Si Lyra sa veranda, nakikipag-usap sa kanyang telepono. Tumigil ako sa tabi ng bintana, nakatago sa likod ng kurtina. Kailangan nandoon lang iyon sa loob ng bahay, sabi niya, ang kanyang boses ay mahina at nagmamadali. Nangako siyang babalik ito sa amin. Tiningnan ko na ang lahat ng pwede kong tingnan nang hindi niya napapansin, pero kailangan ko pa ng mas maraming oras. Katahimikan habang nakikinig siya sa sinuman sa kabilang linya. Alam ko, magtiwala ka lang sa akin. Sa isang paraan o sa iba, makikita ko rin iyon. Natapos ang tawag. Narinig ko ang kanyang mga yabag na paatras sa loob, ang ingay ng hagdan habang umaakyat siya sa kama. Nakatayo akong frozen sa dilim, bumibilis ang pintig ng puso ko laban sa aking mga tadyang. Sino ang kausap niya? Ano ang ipinangako ni Elena? At ano ang nakatago sa bahay na ito na labis na gusto ni Lyra, na sapat na upang pagdudahan ng sarili kong anak ang aking pag-iisip? Ang mga sumunod na araw ay isang masterclass sa tahimik na paninira. Natagpuan na ni Lyra ang kanyang ritmo ngayon, ang bawat kasinungalingan ay mas pinakintab kaysa sa nakaraan, ang bawat insinuation ay tumatama sa eksaktong nilalayon niya. Narinig ko siyang nakikipag-usap kay Ariel sa kusina, ang kanyang boses ay sapat lang ang lakas para sa pag-aalala, sapat lang ang hina para sa intimacy. May binanggit sa akin ang mga kapitbahay kahapon. Nakita raw nila ang tatay mo na gumagala sa labas sa gabi, naglalakad lang sa tabi ng lawa sa dilim at nakikipag-usap sa sarili. Ariel, ayoko sanang sabihin, pero ito mismo ang nangyari sa lola ko. Bago siya, hinayaan niyang matapos ang pangungusap, mabigat sa implication. Walang ganoong mga kapitbahay, walang ganoong mga pag-uusap. Natutulog ako sa halos lahat ng gabi, at kapag hindi ako makatulog, nakaupo ako sa upuan ko sa tabi ng bintana, hindi kailanman lumalabas. Ngunit ang mga kasinungalingan ay hindi nangangailangan ng katotohanan upang magkaugat. Kailangan lang nila ng matabang lupa, at ang takot ni Ariel para sa kanyang ama ay sapat ng lupa. Pinanood ko ang pagbabago ng aking anak ng linggong iyon. Nagsimula siyang masyadong madalas na mag-check sa akin. Ang kanyang mga tanong ay may dalang edge ng pagsusuri. Naalala ko ba kung anong araw na? Uminom ba ako ng aking mga gamot? Kailan ako huling nagpatingin sa doktor? Ang bawat tanong ay isang maliit na hiwa. At si Lyra ay nakatayo sa likod niya, ang kanyang mukha ay inayos sa perpektong simpatiya, nanonood sa akin na duguan. Dumating si Tito Ramon noong Huwebes. Sa parehong araw na dumarating siya bawat buwan simula noong libing ni Elena. Naging magkaibigan kami sa loob ng 40 taon, simula nang magtrabaho kami sa isang bridge project sa Denver. Gumugol siya ng 3 dekada bilang isang federal investigator bago nagretiro at ang mga taon na iyon ay nagpatalas sa kanya upang maging isang taong nakakakita ng hindi nakikita ng iba. Dinala namin ang aming mga fishing rod sa pantalan, isang ritual na hindi nangangailangan ng paliwanag. Sa loob ng matagal na panahon, umupo lang kami sa komportableng katahimikan, ang mga linya ay nakatapon sa tahimik na tubig. Ang mga bundok ay perpektong nagre-reflect sa ibabaw ng lawa. Laging naiintindihan ni Ramon na ang ilang pag-uusap ay nangangailangan ng pasensya. May mali, sabi niya sa huli. Hindi iyon isang tanong. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang mga tanong na dinisenyo upang pagdudahan ko ang sarili ko. Si Lyra, na naghahalungkat sa opisina ni Elena. Ang tawag sa telepono na narinig ko. Si Ariel na nakatingin sa akin na parang wala na ako. Nakinig si Ramon nang walang pong-interrupt. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ang kanyang mga mata ay matalas. Nang matapos ako, dahan-dahan niyang inikot ang kanyang linya. Hindi siya nag-aalala sa iyo, Lolo Ben. Nagre-reconnaissance siya. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Nakita ko na ang tingin na iyan dati. Yung suot niya kapag iniisip niyang walang nakatingin. Iyan ang tingin ng isang taong may gustong hindi sa kanya. Ang pag-aalala, ang mga nakakatulong na mungkahi, ang mga banayad na tanong tungkol sa iyong kakayahan.
Isa itong pattern. Marami na akong patalap fraud cases na inimbestigahan para makilala iyan. Sa tingin mo ay gusto niya ang bahay. Sa tingin ko ay may gusto siyang bagay sa bahay. Ang ari-arian ay maaaring bahagi nito, ngunit may isang bagay na tiyak na hinahanap niya. Kung hindi, bakit siya maghahanap? Bakit hindi na lang siya maghintay sa iyo? May nakita akong paggalaw. Sa kabilang bakod, nakatayo si Mercy sa kanyang bintana, nanonood sa amin. Napansin din ni Ramon at itinaas niya ang kanyang kamay bilang pagbati. Tumango siya ng isang beses bago umatras mula sa salamin. Lumang kaibigan ni Elena, tanong ni Ramon. Simula noong kolehiyo. Siya ang nagbabantay sa akin simula noong libing. Tahimik si Ramon sandali, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. May sinabi sa akin si Elena minsan, ilang buwan bago siya pumanaw. Sabi niya, kung may mangyayari sa kanya, alam ni Mercy ang gagawin. Tumingin siya sa akin. Ipinaliwanag ba niya kung ano ang ibig sabihin noon? Hindi. Ang salita ay naramdamang mabigat. Hindi niya kailanman binanggit iyon. Kung gayon, siguro oras na para tanungin mo siya. Nangingisda kami hanggang sa paglubog ng araw, walang nahuli kundi may nakitang mas mahalaga. Kalinawan. Pag-alis ni Ramon, alam ko na ang kailangan kong gawin. Nang gabing iyon, pagkatapos na matulog sina Ariel at Lyra sa guest room, kinuha ko ang envelope ni Elena mula sa aking drawer. Ang aking mga kamay ay matatag habang binubuksan ko ang gun seal, bagaman mabilis ang tibok ng puso ko. Ang papel sa loob ay kulay cream, nababalutan ng kanyang eleganteng script, ang parehong sulat kamay na nag-iwan sa akin ng mga love notes sa loob ng 4 na dekada. Aking pinakamamahal na Walter, ang simula ng sulat. Kung binabasa mo ito, may isang taong sumusubok na kunin ang pinagsamahan nating itinayo. Nakita ko na ito na darating ilang taon na ang nakalipas, bago pa ako nagkasakit. May mga bagay na hindi ko kailanman sinabi sa iyo, mga proteksiyon na inilagay ko, dahil alam kong hinding-hindi mo mapagdududahan ang panganib. Laging naniniwala ka sa kabutihan ng mga tao. Mahal ko. Iyan ang isa sa mga dahilan kung bakit kita pinakasalan. Ngunit ang ilang tao ay hindi karapat-dapat sa paniniwalang iyon. Binaligtad ko ang pahina, sabik para sa karagdagang detalye, desperado na maunawaan kung ano ang nakita ni Elena na hindi ko nakita. May mga dokumento na kailangan mong malaman. Nagtayo ako ng isang trust na magpoprotekta sa ating tahanan mula sa sinumang susubok na kunin ito sa pamamagitan ng manipulation o legal na pandaraya. Si Attorney Crisanta Cris Reyes, ang abogado sa bayan, ay mayroong lahat ng detalye. At si Martha, Mercy, ang aking mahal na Martha, siya ay nanonood, nagdo-document, nagtatago ng mga talaan ng lahat simula bago ako namatay. Hiniling ko sa kanya na maging guardian angel mo kapag hindi ko na kaya. Magtiwala ka sa kanya ng lubusan, Walter. Mas marami siyang alam kaysa sa napagtanto mo. Ngunit may iba pa. May isang bagay tungkol sa isang painting at isang pangako na ginawa ko na dapat ay sinabi ko na sa iyo, matagal na. Tanungin mo si Martha. Alam niya ang lahat. Isang katok sa pinto ang nagpunit sa katahimikan. Mabilis kong tinitiklop ang sulat, inilagay ito sa ilalim ng isang libro sa aking one nightstand. Nang buksan ko ang pinto, si Lyra ay nakatayo sa pasilyo na nakasuot ng silk robe na may mga papel na hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang ngiti ay masyadong maliwanag para alas, 9 ng gabi, masyadong sabik para sa isang kaswal na pagbisita. Tay, sana ay hindi ko kayo naistorbo. Hindi lang ako makatulog sa pag-iisip kung gaano namin kayo gustong tulungan. Inabot niya ang mga papel, may pen na nakabukas na sa kabilang kamay niya. Nagdala ako ng ilang dokumento na maaaring magpadali ng mga bagay para sa lahat. Ilang simpleng pirma lang, walang komplikado. Power of Attorney, Property Management Authorization. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Lumapit siya, ang kanyang pabango ay masyadong matamis, ang kanyang mga mata ay masyadong sabik. Nagtiwala ka naman sa pamilya, hindi ba? Kinuha ko ang mga papel mula sa kanyang kamay nang hindi sumasagot. Ang 40 taon ng pagbabasa ng mga structural blueprints ay nagturo sa akin na suriin ang mga dokumento ng maingat upang hanapin ang mga load-bearing elements na nagpapanatili ng lahat at ang mga mahihinang puntos na maaaring magpabagsak ng lahat. Ang mga legal na dokumento ay hindi naiiba. Ang unang pahina ay may pamagat na Temporary Power of Attorney. Ang pangalawa ay Property Management Authorization. Pareho itong puno ng mga siksik na talata ng legal na wika, mga clause, na nakapaloob sa mga clause, mga exception, na nakatago sa mga footnote. Ngunit mabilis kong natagpuan ang mga pangunahing probisyon. Hindi ito mga simpleng pag-aayos ng pamilya. Ito ay mga legal na instrumento na magbibigay kay Lyra at Ariel ng kumpletong kontrol sa aking pananalapi, aking ari-arian, at aking mga desisyon sa medisina. Para lang matulungan ka namin sa mga bill at maintenance kapag hindi mo naramdaman na ayos ang pakiramdam mo, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay parang pulot sa huwad na pag-aalala. Alam mo naman kung gaano nagiging komplikado ang mga bagay na ito sa edad ninyo.
Gusto naming tanggalin ang pasaning iyon sa inyong mga balikat. Tumingin ako sa kanya. Ang mga dokumento na ito ay magpapahintulot sa inyo na ibenta ang bahay na ito nang wala ang aking pahintulot. Ang kanyang ngiti ay kumislap sandali lang. Kung incapacitated lang kayo, Tay. Ito ay isang safety measure para sa inyong proteksiyon. At ang clause na ito rito, nagpatuloy ako, itinuturo ang isang talata sa pahina 3, ay nagpapahintulot sa inyo na ilipat ako sa isang top care facility kung sumang-ayon ang 2 doktor na hindi ko kayang mamuhay ng mag-isa. Mga doktor na pinili ninyo. Tay, masyado ninyo itong binabasa. Ito ay W standard language. Gumugol ako ng 4 na dekada sa pagbabasa ng mga dokumento na mas komplikado kaysa sa mga ito, Lyra. Alam ko kung ano mismo ang tinitingnan ko. Ibinigay ko pabalik sa kanya ang mga papel. Hindi ako pipirma ng anuman ngayong gabi. Nawala ang maskara. Nangyari ito nang napakabilis na kung kumurap ako, baka pinalampas ko ito. Ang init ay nawala mula sa kanyang mukha, pinalitan ng isang bagay na malamig at matigas. Ang kanyang boses ay nawalan ng tamis, kumuha ng isang edge na hindi ko kailanman narinig noon. Masyadong malaki ang bahay na ito para sa isang tao lang, Tay. Nagiging makasarili kayo, tinatago ang lahat para sa sarili ninyo. Alam ba ninyo kung gaano kahalaga ang isang ari-arian na tulad nito? Gaano karaming kabutihan ang magagawa ng pera na iyon para sa pamilya ninyo? Ang bahay na ito ay hindi tungkol sa pera. Ito ang aking tahanan. Ito ay tahanan ninyo kasama si Elena. Wala na siya ngayon, at isa lang kayong matandang lalaki na nag-iisa sa mga kwarto na puno ng mga alaala. Lumapit siya, lumiit ang kanyang mga mata. Sinisikap naming tulungan kayo, ngunit pinapahirapan ninyo ito nang hindi kailangan. Tumingin ako sa likod niya kung saan nakatayo si Ariel sa pintuan. Ang anak ko, ang nag-iisa kong anak. Hindi niya kayang salubungin ang aking mga mata. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa sahig, ang kanyang mga balikat ay nakakubli, ang kanyang mga kamay ay nakasuksok sa kanyang mga bulsa. Tulad ng isang batang nahuli sa isang kasinungalingan na hindi niya alam kung paano takasan, wala siyang sinabi. Wala ni isang salita bilang pagtatanggol sa akin. Ang katahimikan na iyon ay mas masakit kaysa sa anumang nasabi ni Lyra. Sa tingin ko ay dapat na kayong umalis ngayon, sabi ko ng tahimik. Pareho kayong dalawa. Nagbukas ng bibig si Lyra para magtalo, ngunit may isang bagay sa aking ekspresyon ang pumigil sa kanya. Kinuha niya ang hindi pinirmahang mga papel, ang kanyang mga galaw ay matalas sa halos hindi na mapigilang galit. Fine, pag-uusapan natin ito kapag nagkaroon na kayo ng oras para mag-isip ng malinaw. Ginawa niya ang mga salita na parang isang banta. Umalis sila sa loob ng isang oras, ang mga bag ay mabilis na inimpake, ang pagpapaalam ay walang gana. Tumayo ako sa veranda at pinanood silang magkarga ng sasakyan. Pinanood ko ang matigas na tindig ni Lyra at ang talunang paglakad ni Ariel. Habang nawawala ang kanilang sasakyan pababa sa driveway, narinig ko ang tinig ni Lyra sa bukas na bintana, matalas at malinaw sa hangin ng taal. Hindi niya maaaring patuloy na tanggihan. Sa isang paraan o sa iba, makukuha namin ang amin. Pumasok ako at kumuha ng notebook. Isinulat ko ang eksaktong mga salita niya, kasama ang petsa at oras. Ebidensya, naisip ko. Ito ang paraan kung paano ka nagtatayo ng isang kaso. Isang piraso sa isang pagkakataon, isang katotohanan sa isang pagkakataon. Pagkatapos ay hinanap ko ang numero na binanggit ni Elena sa kanyang sulat. Attorney Crisanta Reyes. Ang aking mga kamay ay matatag habang nagdial ako. Sumagot siya sa pangatlong ring. Ang kanyang boses ay propesyonal, ngunit mainit. Nang sabihin ko ang pangalan ko, nagkaroon ng pause, isang mahinang paghinga. Ginoong Ben, nagtataka ako kung kailan kayo tatawag. Kilala ninyo ako. Ang asawa ninyo ang isa sa pinakahanda na client. Na nagkaroon ako, sabi ni Chris. Dumating siya sa akin 10 taon na ang nakalipas, na may napaka-espesipikong mga tagubilin. Gusto niyang kontakin ko kayo kapag tama na ang oras, ngunit sinabi rin niya na baka mauna kayong tumawag. Isa pang pause. Sa tingin ko, ay dumating na ang oras na iyon. Ginoong Ben, maaari ba tayong magkita bukas ng umaga? May mga bagay na kailangan ninyong malaman. Pagkatapos ng tawag, kinuha ko ang sulat ni Elena mula sa aking point nightstand. Gusto kong basahin ang natitira. Gusto kong lamunin ang bawat salita na iniwan niya sa akin. Ngunit may isang bagay ang nagsabi sa akin na maghintay. Kailangan kong maunawaan ang buong larawan upang makita ang lahat ng piraso bago ko subukang tipunin ang mga ito. Bukas, kasama si Chris, malalaman ko kung ano ang itinayo ni Elena. Ngayong gabi, magtitiwala lang ako na nagtayo siya ng isang bagay na sapat ang lakas upang protektahan kami. Inilagay ko ang sulat sa fireproof safe, kung saan ko iningatan ang aming mahahalagang dokumento, ang marriage certificate, ang titulo ng bahay, ang mga litrato na masyadong mahalaga upang ipagsapalaran. Pagkatapos ay umupo ako sa upuan ko sa tabi ng bintana, nakatingin sa lawa na labis na minahal ni Elena.
Tahimik ang tubig ngayong gabi, nagre-reflect ang mga bituin tulad ng nagkalat na mga diamond. Sa loob ng 25 taon, ang tanawin na ito ay nagbigay sa akin ng kapayapaan. Ngayong gabi, nagdulot lang ito ng mga tanong. Ano ang nakita ni Elena na hindi ko nakita? Ano ba talaga ang hinahanap ni Lyra at hanggang saan siya aabot upang makuha iyon? Ang kabundukan ay nagtataglay ng katahimikan nito, hindi nag-aalok ng mga sagot. Ngunit sa isang lugar sa mga papel na iniwan ni Elena, alam ko na naghihintay ang katotohanan. Ang opisina ni Attorney Crisanta Reyes ay nasa itaas ng isang bookshop sa Main Street. Ang uri ng maliit na law practice sa bayan na humahawak ng mga will at property disputes at ang tahimik na legal na pangangailangan ng mga komunidad sa Taal. Dumating ako 10 minuto ng mas maaga. Ang sulat ni Elena ay nakatago sa loob ng aking jacket, ang puso ko ay tumitibok na may pinaghalong takot at desperadong pag-asa. Mas bata si Chris kaysa sa inaasahan ko, siguro 50, na may matatalas na mata at isang kalmado na pag-uugali na agad akong pinagaan. Iginawad niya ako sa isang upuan sa tapat ng kanyang desk at isinara ang pinto sa likod namin. Bago tayo magsimula, sabi niya, habang umuupo sa kanyang sariling upuan, kailangan kong ipaliwanag ang isang bagay. Ang asawa ninyo ay lumapit sa akin 5 taon bago siya pumanaw. Healthy pa siya noon, Ginoong Ben. Hindi ito tungkol sa kanyang sakit. Hindi siya naghahanda para sa kamatayan. Naghahanda siya para sa ibang bagay. Para saan? Tiniklop ni Chris ang kanyang mga kamay sa desk. Nag-aalala siya tungkol sa isang tao sa inyong pamilya. Hindi niya sinabi sa akin ang buong kuwento, tanging nakita niya lang ang mga warning signs at gusto niyang maglagay ng mga proteksiyon. Pinangako niya sa akin na huwag kayong kokontakin maliban kung kayo mismo ang unang mag-abot o maliban kung may mangyayaring tiyak na trigger. Anong uri ng trigger? Mga pagtatangka na ipadeklara kayong incompetent. Pamimilit na pirmahan ang mga karapatan sa ari-arian. Mga legal na maniobra na dinisenyo upang ihiwalay kayo sa inyong mga ari-arian. Huminto siya. May tunog ba sa mga iyon na pamilyar? Naisip ko ang mga dokumento ni Lyra, ang kanyang mga tanong tungkol sa aking alaala, ang kanyang mga pag-uusap kay Ariel, tungkol sa aking supposed decline. Lahat ng mga iyon. Tumango si Chris ng dahan-dahan. Kung gayon, oras na para maunawaan ninyo kung ano ang itinayo ng inyong asawa para sa inyo. Nasa inyo ba ang sulat niya? Kinuha ko ang envelope mula sa aking jacket at ibinigay ito sa kanya. Hindi niya ito binuksan. Sa halip, ibinalik niya ito. Dapat ay manggaling ito sa inyo. Basahin ninyo ng malakas, Ginoong Ben. Ipo-fill in ko ang mga legal na detalye habang tayo ay nagpapatuloy. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuklat ko ang mga pahina. Ang sulat kamay ni Elena ay lumabo sandali bago ko kinurap ang paningin ko. Nagsimula akong magbasa. Aking pinakamamahal na Walter, kung binabasa mo ito, may isang taong sumusubok na kunin ang pinagsamahan nating itinayo. Nakita ko na ito na darating, ilang taon na ang nakalipas, bago pa ako nagkasakit. May mga bagay na hindi ko kailanman sinabi sa iyo, mga proteksiyon na inilagay ko, dahil alam kong hinding-hindi mo mapagdududahan ang panganib. Huminto ako, masikip ang lalamunan ko. Naghintay si Chris sa katahimikan. Pinanood ko si Lyra sa kasal ninyo ni Ariel. Habang ang lahat ay nakakakita ng isang bride, nakita ko ang isang babae na kinukwenta ang halaga ng lahat ng bagay sa kwarto, kasama na ang ating anak. Pinanood ko ang kanyang mga mata na lumipat mula sa mga kubyertos patungo sa mga painting, patungo sa alahas sa aking leeg. Pinanood ko siyang sukatin ang ating bahay nang una siyang bumisita, sa parehong paraan na gagawin ng isang appraiser. Sinabi ko sa sarili ko na nagiging paranoid ako, na dapat ko siyang bigyan ng benefit of the doubt, ngunit ang mga ina ay may instincts, Walter. At ang akin ay sumigaw ng babala na hindi ko maaaring balewalain. Ang mga salita ay tumagos ng malalim. Naalala ko ang araw ng kasal na iyon, naalala ko ang pakiramdam na may kakaiba ng hindi alam kung bakit. Ngumiti si Elena sa seremonya, nag-toast sa mag-asawa, ng may grace. Hindi siya kailanman nagtaka sa akin tungkol sa kanyang mga pag-aalala. Nagpatuloy ako sa pagbabasa. Inilagay ko ang ating tahanan at mga ari-arian sa isang living trust. Nasa attorney Crisanta Reyes ang lahat ng dokumento. Ikaw ang nag-iisang beneficiary at trustee. Walang sinuman ang makakakuha nito sa iyo, makakapagbenta nito, o makakakuha nito kahit nasa pamamagitan ng guardianship. Ang trust ay mayroong mga probisyon na maglilipat ng kontrol sa isang neutral na third party kung may sinuman ang susubok na ipadeklara kayong incompetent. Hindi maaaring galawin ni Lyra ang pinagsamahan nating itinayo, gaano man siya kasikap. Ang bahay ay sayo, Walter. Ito ay laging magiging sayo. Tumingin ako kay Chris. Tumango siya. Walang butas. Tiyak ko iyon. Ang asawa ninyo ay gusto ng isang fortress. At iyon ang itinayo namin. Bumalik ako sa sulat. Hiniling ko kay Martha, Mercy, na magbantay sa'yo. Mayroon siyang mga tagubilin at dokumentasyon. Magtiwala ka sa kanya ng lubusan, Walter.
Siya ang aking kapatid sa lahat maliban sa dugo. Nang malaman ko na mamamatay na ako, sinabi ko sa kanya ang lahat. Ang aking mga takot tungkol kay Lyra, ang aking mga plano upang protektahan ka, ang aking pangangailangan para sa isang taong magbabantay kapag hindi ko na kaya. Sumang-ayon siya ng walang pag-aatubili. Siya ang iyong guardian angel simula noon, kahit na hindi mo alam. Nabasag ang boses ko sa mga salitang iyon. Si Aling Mercy. Tahimik, matatag na Mercy, nag-aalaga sa kanyang mga rosas sa kabilang bakod, nanonood mula sa kanyang bintana, pinapanatili ang kanyang pangako sa isang kaibigan na hindi na makakapagbantay sa sarili. May iba pa, nagpatuloy ang sulat. May isang bagay na dapat ay sinabi ko na sa iyo, taon na ang nakalipas. May kinalaman ito sa isang painting, isang sirang pangako, at kung bakit hinding-hindi titigil si Lyra hanggang sa makapasok siya sa ating tahanan. Ngunit masyadong mahaba ang kuwentong iyon para sa sulat na ito. Tanungin mo si Martha, Mercy. Alam niya ang lahat. Ang huling talata ay mas maikli, ang sulat kamay ay bahagyang nanginginig, nawari idinagdag iyon ni Elena sa huli. Patawad at nagtago ako ng mga sekreto mula sa iyo, mahal ko. Sinusubukan kitang protektahan nang hindi kita binibigyan ng pasanin. Umaasa akong mapapatawad mo ako. At umaasa akong alam mo na ang lahat ng ginawa ko, dahil hindi ko kayang isipin na may kukuha sa buhay na pinagsamahan nating itinayo. Ikaw ang tahanan ko, Walter, Ben. Ang bahay ay kung saan lang namin ito iningatan, protektahan mo ito para sa akin. Protektahan mo ang sarili mo. At alamin mo na kahit na wala na ako, ang pag-ibig ko sa iyo ay hinding-hindi titigil. Nagbabantay. Nagtapos doon ang sulat. Umupo ako sa katahimikan, umaagos ang luha sa aking mukha, nanginginig ang mga pahina sa aking mga kamay. Nakita ni Elena ang hindi ko makita. Nagtayo siya ng mga pader na hindi ko alam na umiiral. Minahal niya ako ng sapat upang labanan ang isang labanan na hindi ko man lang alam na darating, Ginoong Ben. Ang boses ni Chris ay banayad. Ayos lang ba kayo? Hindi, bulong ko, pero magiging ayos din ako. Nagmaneho ako ng diretso sa bahay ni Aling Mercy. Siguro ay binabantayan niya ako dahil binuksan niya ang pinto bago pa ako kumatok. Namumula ang kanyang mga mata, nawari umiyak din siya. Alam mo? Sabi ko, nanginginig ang boses ko. Sa lahat ng oras na ito, alam mo. Kinuha niya ang kamay ko at pinisil ito. Pumasok ka, Lolo Ben. Oras na para ipakita ko sa iyo ang lahat ng iniwan ni Elena sa akin. Dinala niya ako sa isang bakanteng kwarto sa likod ng kanyang bahay, isang kwarto na hindi ko kailanman pinasok sa loob ng 20 taon ng pagkakaibigan. Sa loob, laban sa pader ay nakatayo ang isang malaking filing cabinet. Binuksan ni Mercy ang tuktok na drawer at tumabi. Sa loob ay may mga folder, 12-12 ng mga ito, bawat isa ay may label na mga petsa na bumabalik 1 taon, mga litrato, nakasulat na mga obserbasyon sa maingat na sulat kamay ni Mercy, mga timestamp, at lokasyon. At nakatago sa harapan, isang maliit na digital recorder. Hiningi ni Elena na i-document ko ang lahat, sabi ni Mercy ng tahimik. Bawat pagbisita ni Lyra sa inyong bahay, bawat paghalungkat niya sa mga gamit ni Elena, bawat suspicious conversation na narinig ko. Sinuportahan niya ang aking mga mata, ang kanyang ekspresyon ay matindi sa mga dekada ng katapatan. Nasa akin ang lahat, Lolo Ben. Bawat isang sandali. Gusto ng inyong asawa na magkaroon kayo ng mga sandata kapag dumating ang oras para lumaban, at ngayon ay mayroon na kayo. Gumugol kami ng mga oras sa bakanteng kwarto ni Mercy, ipinapakalat ang nilalaman ng mga folder sa bawat available surface. Ang dokumentasyon ay maselan, halos napakalaki sa kasakitan nito. Mga petsa, oras, kondisyon ng panahon, mga litrato na kuha sa pamamagitan ng mga bintana na kinukuha si Lyra na pumapasok sa aking bahay kapag wala ako. Ang kanyang sasakyan ay nakapark sa kalsada, kung saan inakala niya na walang sinuman ang mapapansin. Mga tala sa maingat na sulat kamay ni Mercy, na naglalarawan kung anong mga kwarto ang hinahanap ni Lyra, gaano siya katagal, nananatili, ano ang inilipat niya. Tinuruan ako ni Elena na maging maselan, sabi ni Mercy, habang pinapanood akong mag-page sa mga taon ng obserbasyon. Sabi niya, ang evidence, na walang context, ay ingay lang, ngunit ang evidence, na may patterns, ay patunay. Gusto niyang magtayo ako ng isang kaso, hindi lang mangolekta ng mga piraso. Tumingin ako sa kanya, ang babaeng ito na gumugol ng 5 taon sa tahimik na pagbabantay, hindi kailanman nagpapahiwatig ng kanyang nalalaman. Paano mo nagawa ang lahat ng ito, nang hindi ko napapansin? Hindi mo dapat mapansin. Iyon ang punto. Ang boses ni Mercy ay lumambot. Alam ni Elena na haharapin mo si Lyra kung nalaman mo, at hindi pa siya handa para sa laban na iyon. Gusto niya na kumpleto ang evidence, bago may sinuman ang kumilos dito. Isang katok sa pinto ang sumingit sa amin. Dumating si Tito Ramon, natanggap ang tawag ko ng mas maaga ng umagang iyon. Ang kanyang mga mata ng investigator ay sumilip sa kwarto, kinukuha ang pagkalat ng mga dokumento, ang mga litrato na nakapako sa isang corkboard,
Ang teamline na binuo ni Mercy sa butcher paper na nakadikit sa pader. Aba, abala kayo, sabi niya kay Mercy. Si Elena ang abala, sinunod ko lang ang mga tagubilin. Umupo si Ramon sa isang upuan at nagsimulang suriin ang mga materyales ng may methodical precision. Inayos niya ang mga litrato ayon sa petsa, cross-referenced, ang mga ito sa mga tala ni Mercy, sinundan ang mga linya sa pagitan ng mga entry gamit ang kanyang daliri. Pagkatapos ng 20 minuto ng katahimikan, sumandal siya na may mahinang sipol. Hindi siya naghahanap ng basta-basta, sabi niya. Tingnan mo ang pattern. Bawat isang entry. Pumupunta siya sa opisina ni Elena muna. Palaging sa parehong lugar ng pader, ang isa sa likod ng desk, minsan sa attic, paminsan-minsan sa basement. Ngunit palagi siyang nagsisimula at nagtatapos sa opisina na iyon. Nakatingin sa pader na iyon. Naisip ko ang kupas na rectangle. May hinahanap siyang tiyak, sabi ni Ramon. Isang bagay na pinaniniwalaan niyang nakatago sa inyong bahay. Tumingin si Ramon kay Mercy. Binanggit ba ni Elena kung ano iyon? Tumango si Mercy ng dahan-dahan. Bago siya namatay, sinabi sa akin ni Elena na ang pamilya ni Lyra ay may koneksyon sa isang bagay sa aming bahay, isang bagay na mahalaga na ipinangako ni Elena na ibabalik. Ngunit nagbago ang isip ni Elena matapos niyang makita kung ano talaga si Lyra. Sabi niya, ang pangako ay ginawa sa maling tao, at hindi niya ito igagalang hanggang sa tamang tao ang magtanong. Bago ako makasagot, may isa pang katok. Pumasok si attorney Crisanta Reyes na may dalang leather briefcase at isang ekspresyon ng propesyonal na determinasyon. Sinuri niya ang kwarto na may nakataas na kilay. Mukhang may Council of War, tayo. Nagpakilala ako at umupo si Chris sa mesa, kumukuha ng mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Dinala ko ang opisyal na trust paperwork. Dahil sa nangyayari, kailangan ninyong lahat na maunawaan kung ano mismo ang itinayo ni Elena. Ipinakalat niya ang mga pahina sa harap namin, itinuturo ang mga pangunahing probisyon habang nagpapaliwanag siya. Ang bahay ay hindi maaaring ibenta, ilipat, o gamitin ng walang malinaw na nakasulat na pahintulot ni Walter habang siya ay buhay. Ang trust ay tumutukoy na si Walter ang nag-iisang trustee at nag-iisang beneficiary. Kung si Walter ay maging incapacitated, ang kontrol ay hindi mapupunta sa mga miyembro ng pamilya. Sa halip, lilipat ito sa isang neutral na third party, isang profesional na fiduciary, na natukoy at nasuri ko na. Kaya, kahit na nagawa ni Lyra na ipadeklara akong incompetent, sabi ko ng dahan-dahan, hindi pa rin niya maaaring galawin ang bahay. Eksakto. Inaasahan ni Elena ang bawat ng guardianship, conservatorship, power of attorney. Wala sa mga iyon ang magbibigay kay Lyra ng gusto niya. Ang tanging paraan na makukuha niya ang ari-arian na ito ay kung kusang loob ninyo itong pipirmahan na hinding-hindi ninyo gagawin o kung mamatay kayo ng hindi binabago ang mga termino ng trust. May chill na dumaan sa akin sa mga salitang iyon. Nahuli ni Ramon ang aking ekspresyon at umiling siya. Hindi siya mamamatay tao, Lolo Ben. Siya ay isang gamer, hindi isang killer. May pagkakaiba. Sana ay tama ka. Tahimik si Mercy habang nagpapaliwanag si Chris, ngunit ngayon ay tumayo siya at lumakad sa isang maliit na monitor na nakalagay sa isang desk sa sulok. May iba pa kayong kailangang makita. Ang footage. Ngayong umaga, pinindot niya ang isang button at ang screen ay kumislap. Ipinakita ng imahe ang aking bahay mula sa bintana ni Mercy, ang angle ay kumukuha sa veranda at sa pinto ng opisina ni Elena. Ang timestamp ay nagbasa, ngayong umaga, habang ako ay nasa opisina ni Chris, may isang sasakyan ang huminto. Lumabas si Lyra, sumulyap sa paligid bago mabilis na naglakad sa gilid ng bahay. Nawala siya sa frame, sandali, pagkatapos ay muling lumitaw sa likod na pinto. May hawak siyang isang susi. Saan niya nakuha iyon? Hingal ko. Kinopya niya siguro iyon taon na ang nakalipas, sabi ni Mercy ng tahimik. Magpatuloy kayo sa panonood. Sa screen, pumasok si Lyra sa aking bahay. Lumipat si Mercy sa ibang angle. Isang interior camera. Na hindi ko alam na umiiral, nakaposisyon upang kunin ang opisina ni Elena. Pinanood namin si Lyra na maghanap na may mabilis na enerhiya, kumukuha ng mga libro, mula sa mga shelf, tinitingnan sa likod ng mga picture frame, dinadantayan ang kanyang mga kamay sa mga pader. Ang kanyang mga galaw ay desperado. Halos nagpapanik. Pagkatapos ay tumigil siya. Kinuha niya ang kanyang telepono, at nagpabalik-balik habang nakikipag-usap. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, ngunit nakuha ng microphone, ng kamera. Alam kong nandito lang iyon, sabi niya, ang kanyang mga salita ay fragmented, ng distansya. Isinulat niya na babalik ito sa akin. Tiningnan ko na ang lahat. Isang pause, habang nakikinig siya. Wala akong pakialam kung ano ang kailangan. Hindi ako aalis. Nang wala iyon, ibinaba niya ang tawag at humarap sa pader kung saan nakasabit noon ang painting. Malinaw na nakuha ng kamera ang kanyang ekspresyon. Hindi na ito galit.
Hindi na ito calculation o kasakiman. Ito ay desperasyon, krudo, hindi nakatago, halos masakit na saksihan. Talagang naniniwala siya na may isang bagay na sa kanya, sabi ko. Tumango si Ramon ng may lungkot. Na ginagawa siyang mas mapanganib, hindi mas mababa. Ang mga desperadong tao ay hindi nag-iisip tungkol sa mga kahihinatnan. Nag-iisip lang sila tungkol sa nawala sa kanila. Ang pag-atake ay dumating ng madaling araw. Nagising ako sa ingay ng paghampas ng mga kamao laban sa aking pintuan. Ang marahas na ritmo ay nagpunit sa katahimikan ng taal. Sa isang sandali, humiga ako ng tahimik, disoriented, nagtataka kung nananaginip ako. Pagkatapos ay tumagos ang tinig ni Lyra sa dilim, matinis at galit. Walter Ben, buksan mo ang pinto na ito ngayon din. May legal kaming karapatan na pumasok. Tiningnan ko ang orasan. 6:00 ng umaga. Ang langit sa labas ay halos kulay abo pa, ang araw ay nakatago pa rin sa likod ng mga tuktok. Lumipat ako sa bintana at tumingin pababa sa veranda. Si Lyra ay nakatayo sa pinto, magulo ang buhok, ang kanyang mukha ay baluktot sa determinasyon. May hawak siyang mga papel sa isang kamay, winawagayway ang mga ito tulad ng isang sandata. Sa likod niya, si Ariel ay may hawak na masong malaki, puti ang kanyang mga knuckles, sa paligid ng hawakan, ang kanyang mukha ay maputla at naguguluhan. Mukha siyang isang lalaki na dinadala sa isang lugar na hindi niya gustong puntahan. Nagbabala sa akin si Ramon na mangyayari ito. Ang mga desperadong tao ay nag-escalate, sabi niya. Kapag nabigo ang manipulation, bumabaling sila sa puwersa. Inasahan ko na mali siya. Sa pagtingin sa aking anak na nakatayo doon na may kasangkapan na sadyang ginawa para sa pagkawasak. Napagtanto ko na siya ay eksaktong tama. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Ramon. Sumagot siya sa unang ring, ang kanyang boses ay alert sa kabila ng oras. Anong nangyayari? Nandito sila, si Lyra at Ariel. May dala siyang masong malaki. Huwag mong buksan ang pinto. Huwag kang makipag-ugnayan. Tinatawagan ko na ang pulis ngayon. Manatiling kalmado, Lolo Ben. Parating na ang tulong. Ang unang hampas ay dumating bago pa ako makasagot. Ang pinto ay nanginginig sa patra. Frame. Nito. Umuungol ang kahoy sa ilalim ng impact. Narinig ko ang ungol ng pagpupunyagi ni Ariel. Narinig ko ang tinig ni Lyra na nagmamadali sa kanya, mas malakas. Baka natumba siya at hindi makabangon. Ginagawa natin ito para sa sarili niyang kabutihan. Lumipat ako sa tuktok ng hagdan, nananatiling hindi nakikita, ngunit nanonood sa bintana, sa tabi ng pinto. Isa pang hampas. Nagsimulang mabasag ang frame. Sumisigaw na ngayon si Lyra. Ang kanyang mga salita ay dinisenyo para sa isang bad audience, na hindi umiiral. Ito ay isang bad emergency welfare check. Si Walter Gray, Lolo Ben, ay isang matandang lalaki na naninirahan, nang nag-iisa sa hindi ligtas na mga kondisyon. May pa-authorization. Kaming pumasok. Authorization. Halos matawa ako. Ano man ang mga papel na winawagayway niya, hindi ito nagkakahalaga ng tinta na nag-imprenta sa kanila. Ngunit hindi alam iyon ni Ariel. Inikot niya ang masong malaki ulit, ang kanyang mga galaw ay mechanical, ang kanyang mga mata ay walang laman. Ang aking anak ay naging isang kasangkapan sa mga kamay ng kanyang asawa, at ang panonood sa kanya na sirain ang aking pinto ay mas masakit kaysa sa anumang hampas. Nag-crack ang kahoy. Isa pang strike at magbibigay daan na ang pinto. Naghanda ako, hindi sigurado kung ano ang mangyayari kapag sa wakas ay pumasok sila. Hindi sigurado kung ano ang sasabihin ko sa lalaking pinalaki ko at sa babaeng pumilipit sa kanya. Pagkatapos ay isang tinig ang pumasok sa kaguluhan, matalas at nag-uutos. Ibababa mo iyan ngayon. Natigilan si Ariel sa gitna ng swing. Umikot si Lyra, ang kanyang mukha ay nagbaluktot mula sa galit patungo sa shock. Nakatayo si Tito Ramon sa ibaba ng mga hakbang ng veranda, at sa likod niya ay 2 pulis probinsya, ang kanilang mga kamay ay nakapatong sa kanilang mga belt. Ang kanilang mga ekspresyon ay matigas. Umalis kayo sa pinto, sabi ng isa sa mga pulis. Pareho kayong 2. Ibinagsak ni Ariel ang masong malaki, nawari sinunog siya nito. Tumunog ito laban sa beranda, ang ingay ay umalingaw-ngaw sa tahimik na umaga. Umalis siya, humihinga ng mabigat, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa biglaang pagkaunawa sa kung ano ang halos ginawa niya. Mas mabilis na nakabawi si Lyra. Humarap siya sa mga pulis na may sanay na ekspresyon ng pagkabalisa. Ang kanyang boses ay lumipat mula sa galit patungo sa marupok na pag-aalala sa loob ng isang hininga. Mga opisyal, salamat at nandito kayo. Nag-aalala lang kami sa aking biyenan. Kumikilos siya ng labis na naguguluhan kamakailan, nakakalimutan ang mga bagay, gumagala sa gabi. Sinubukan naming bumisita, ngunit hindi siya sumasagot. Inakala namin na baka may nangyari sa kanya. Inabot niya ang mga papel na winawagayway niya. May authorization kami para sa isang emergency welfare check. Legal ang lahat.
Kinuha ng pulis ang mga dokumento at sinuri ang mga ito ng maingat. Ang kanyang kasama ay lumampas kay Lyra at Ariel upang tignan ako sa pamamagitan ng nasirang pinto. Binuksan ko ito mula sa loob, ipinapakita sa kanya na wala akong pinsala. Ginoong Ben, ayos lang ba kayo? Ayos lang ako, Deputy. Medyo nagulat, pero ayos lang. Kilala ba ninyo ang mga taong ito? Tiningnan ko si Ariel, ang takot ay dahan-dahang gumuguho sa kanyang mukha. Ang masong malaki ay nakahiga sa kanyang paanan tulad ng evidence ng isang krimen na hindi niya sinasadya. Iyan ang anak ko at ang kanyang asawa. Tumango ng dahan-dahan ang pulis, pagkatapos ay bumalik sa kanyang kasama na nag-aaral pa rin sa mga papeles ni Lyra. Pinanood ko ang pagbabago ng ekspresyon ng opisyal habang nagbabasa siya, pinanood ko ang kanyang mga mata na lumiit sa propesyonal na hinala. Ma'am, saan ninyo nakuha ang mga dokumento na ito? Mula sa isang abogado, isang family attorney, na humahawak sa mga bagay na ito. Ano ang pangalan ng abogado? Nag-alinlangan si Lyra. Hindi ko matandaan ng eksakto. Si Mr. Ko ang humawak sa bahagi na iyon. Tiningnan ng pulis si Ariel, na umiling ng tahimik. Tiningnan niya ulit ang mga papel, pagkatapos ay si Lyra. Ang mga dokumento na ito ay hindi formatted ng tama para sa mga legal na filing sa Colorado. Walang court seal, walang case number, walang pirma ng hukom. Ang one header na ito ay hindi tumutugma sa anumang one law office na registered sa estado. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni Lyra. Dapat ay may pagkakamali. Sinabihan kami na ayos ang lahat. Ma'am, ang pagpeke ng mga legal na dokumento ay isang felony sa Colorado. Ang boses ng pulis ay patag, opisyal, hindi nag-iiwan ng puwang para sa charm o mga excuses. Kailangan kong sumama kayo sa istasyon at sumagot ng ilang tanong. Ang kulay ay nawala mula sa mukha ni Lyra. Sa unang pagkakataon simula nang makilala ko siya, wala siyang handang tugon, walang manipulation na handa, walang kuwento na ikot. Nakatayo siya sa aking sirang veranda sa kulay abo na liwanag ng umaga, at pinanood ko siyang maunawaan na ang laro ay sa wakas ay nagbago. Dinala ng mga pulis si Lyra sa istasyon. Sumunod si Ariel sa kanyang sariling sasakyan, iniiwan ang masong malaki na nakahiga sa aking veranda, tulad ng isang itinapon na pagtatapat. Pinanood ko silang umalis, pagkatapos ay umupo ako ng mabigat sa mga hakbang, at naghintay na tumigil ang panginginig ng aking mga kamay. Nanatili si Ramon sa akin habang tinawagan ni Mercy si Chris. Sa loob ng isang oras, nalaman namin kung ano ang nangyari sa istasyon. Nakausap ni Lyra ang sarili niya palabas ng agarang pag-aresto, inaangkin na ang mga dokumento ay ibinigay sa kanya ng isang kaibigan na paralegal, at wala siyang ideya na hindi ito opisyal. Umiyak siya ng nakakumbinsi, pininturahan ang sarili niya bilang isang nag-aalalang manugang na gusto lang tumulong, iginiit na siya ay naligaw ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Nagdududa ang mga pulis, ngunit kung walang patunay na siya mismo ang nagpeke ng mga papel, pinalaya nila siya na may matinding babala, ngunit nag-file sila ng isang opisyal na ulat. Isa pang piraso ng evidence. Isa pang ladrilyo sa pader na itinatayo namin. Nalaman ko sa huli kung ano ang nangyari sa sasakyan sa pag-uwi. Umupo si Ariel sa katahimikan sa loob ng milya-milya, puti ang kanyang mga knuckles, sa manibela, ang kanyang panga ay nakakapit ng mahigpit na siguro ay masakit na. Pinuno ni Lyra ang katahimikan ng mga excuses, paliwanag, paglihis, minamanipula kayo ng tatay mo, sabi niya. Ipinaghihiganti niya ang mga kapitbahay laban sa atin. Siguro ay binabayaran niya ang abogado na iyon upang gawin tayong masama. Ito mismo ang inaalala ko. Paranoid, siya, Ariel. Hindi siya nag-iisip ng malinaw. Walang sinabi si Ariel. Sinisikap naming tulungan siya, nagpatuloy si Lyra. Makikita iyon ng sinuman. Masyadong nag-react ang mga pulis. Ang mga dokumento na iyon ay dapat na legitimate. Sinungalingan ako. Tahimik pa rin si Ariel. Sa wakas, nang malapit na sila sa bahay, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay tahimik, halos isang bulong, ngunit ang mga salita ay nagdala ng bigat ng isang bagay na nababasag. Halos sirain ko ang pinto ng tatay ko gamit ang masong malaki. Inabot ni Lyra ang kanyang braso. Pinoprotektahan mo siya mula sa sarili niya. Iyan ang ginagawa ng pamilya. Ngunit ang mga mata ni Ariel, nang sa wakas ay tumingin siya sa kanya, ay mayroong isang bagay na bago. Pagdududa, ang unang putcrack sa mga taon ng maingat na itinayong katapatan. Hindi siya nakipagtalo sa kanya. Hindi niya hinamon ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Tiningnan lang niya siya na parang nakikita siya ng malinaw sa unang pagkakataon, pagkatapos ay bumalik sa daan ng walang isa pang salita. Nang hapon na iyon, nagtipon kami sa bahay ni Aling Mercy upang suriin ang aming posisyon. Ipinakalat ni Ramon ang mga pangyayari ng umaga sa buong mesa tulad ng mga piraso ng isang puzzle. Inayos ang mga ito kasama ng dokumentasyon ni Mercy at mga legal na file ni Chris. Mag-escalate siya ng iba ngayon, sabi ni Chris. Hindi na siya maaaring gumamit ng puwersa.
Ang ulat ng pulis ay ginagawa iyon na masyadong mapanganib, kaya gagamitin niya ang reputasyon. Asahan ninyo na magiging public siya. Pipinturahan niya si Walter, Lolo Ben, bilang ang villain, ang sarili niya bilang ang victim. Sasabihin niya sa sinumang makikinig na naguguluhan siya, paranoid, baka mapanganib. Tumango si Ramon ng may lungkot. Ang mga hayop na cornered ay nangangagat. Hindi niya maaaring atakehin ang iyong castle, Lolo Ben. Kaya, aatakehin niya ang iyong credibility. Ang aking bestanding, sa komunidad, ang iyong mga relasyon sa mga kapitbahay, kaibigan, sinumang maaaring sumuporta sa iyo. Maaari ba siyang magdulot ng malaking pinsala? Tanong ko. Maaari niyang subukan, ngunit mayroon tayong dokumentasyon. Mayroon tayong ulat ng pulis. Mayroon tayong 5 taon ng evidence na nagpapakita kung sino eksakto ang aggressor. Kinuha ni Chris ang mga folder na nakasalansan sa harap niya. Hayaan siyang mag-ingay. Bawat kasinungalingan na sinasabi niya ay isa pang piraso ng lubid. Nang gabing iyon, nagsimula ang kampanya. Hindi ko ito nakita sa sarili ko sa simula. Tumawag si Mercy upang sabihin sa akin. Nag-post si Lyra sa social media ng isang mahabang emotional statement tungkol sa elder abuse at mga pamilya na napunit ng stubbornness. Sumulat siya tungkol sa pagmamahal sa kanyang biyenan, tungkol sa desperadong pagsisikap na tulungan siya, tungkol sa pagiging ba-shutout ng kanyang paranoid isolation. Tinag niya ang mga lokal na community group, mga pahina ng simbahan, mga PAT neighborhood forum. Ginawa niya ang sarili niya na victim at ako ang villain, lahat ng hindi kailanman gumagawa ng isang solong claim na maaaring legal na hamunin. Sinundan ito ng mga tawag sa telepono. Ang mga kapitbahay na kilala ko sa loob ng mga dekada ay nakatanggap ng mga pagbisita o mensahe mula kay Lyra na nagpapahayag ng malalim na pag-aalala tungkol sa aking bumababang mental state. Sinabi niya sa kanila na inakusahan ko siya ng kakilakilabot na mga bagay, na ako ay naguguluhan at galit, na natatakot siya para sa aking kaligtasan at sa kanya. Umiyak siya ng nakakumbinsi. Hiniling niya sa kanila na magdasal para sa aming pamilya. Nagtanim siya ng mga buto ng pagdududa saan man siya makakaya. Sa pagtatapos ng linggo, ang mga taong ngumiti sa akin, sa loob ng maraming taon, ay nagsimulang tumingin palayo kapag dumaan ako. Huminto ang mga pag-uusap nang pumasok ako sa general store. May isang nag-iwan ng isang pamphlet tungkol sa dementia care sa aking mailbox. Ang komunidad na yumakap kay Elena at sa akin sa loob ng 35 taon ay nagsimulang maramdaman na parang hostile territory. Sinubukan kong huwag hayaang makaapekto ito sa akin. Pinaalalahanan ako ni Ramon na ang mga bulong ay hindi evidence, na ang reputasyon ay maaring itayo ulit, na ang katotohanan ay sa huli ay lilitaw. I-document ni Mercy ang bawat post, bawat tawag na nalaman niya, idinagdag ang mga ito sa kanyang lumalaking file. Naghanda si Chris ng mga tugon para sa anumang legal na hamon na maaaring lumitaw, ngunit mas masakit ang isolation kaysa sa gusto kong aminin. Pagkatapos ay dumating ang sulat. Dumating ito noong Martes, opisyal na county stationery, ang pangalan ko ay typed, ng maayos sa envelope. Dinala ko ito sa loob at umupo sa kitchen table, ang lawa ay lumalawak na kulay abo at tahimik sa labas ng bintana. Ang aking mga kamay ay matatag habang binubuksan ko ito. Natutunan kong huwag magpakita ng takot kahit na ako ay nag-iisa. Ang mga salita ay lumangoy sa harap ko sandali bago sila dumating sa focus, Petition for Emergency Guardianship Evaluation. Asterisk. In the matter of Walter Gray's, Lolo Ben, mental competency filed by Lyra Gray, Lyra, daughter-in-law, the court hereby summons Walter Gray, Lolo Ben, to appear for psychological evaluation to determine capacity for independent living and financial management. Asterisk. Binasa ko ito ng 2 beses. 3 beses. Hindi nagbago ang mga letra. Hindi lang niya inaatake ang aking reputasyon. Ginagamit niya ang sistema mismo bilang kanyang sandata. Sinusubukan niyang ipadeklara akong legal na incompetent. Sinusubukan niyang kunin ang aking karapatan na magdesisyon tungkol sa sarili kong buhay. Inilapag ko ang sulat at tumingin sa lawa. Nagtayo si Elena ng isang fortress upang protektahan ang bahay na ito, ngunit hindi niya sana naasahan na susubukan ni Lyra na alisin ako mula rito ng buo. Ang Tolinggo ay naramdaman na parang isang buhay. Ginugol ko ang mga ito sa paghahanda, pagkolekta ng mga dokumento, pagsunod sa mga evaluation na hindi ko sana kailangan. Ang psychologist na itinalaga ng hukuman ay isang babae na nagngangalang Dr. Rebecca Torres, kalmado at maselan, na gumugol ng 3 oras sa pagsusuri ng lahat mula sa aking alaala patungo sa aking pag-iisip, patungo sa aking emotional regulation. Hiniling niya sa akin na alalahanin ang mga listahan ng mga salita, upang lutasin ang mga logic puzzle, upang ipaliwanag ang aking araw-araw na mga gawain at financial management. Ipinakita ko sa kanya ang aking mga ledger, ang aking mga maintenance log, ang detalyadong mga talaan na iningatan ko sa loob ng mga dekada dahil sa ugali ng engineering.
Kumuha siya ng mga tala ng walang comment, ang kanyang ekspresyon ay profesional na neutral. Ngayon ay nakaupo ako sa isang courtroom sa downtown, Colorado Springs. Nanonood sa kanya na ihatid ang kanyang mga natuklasan sa isang hukom na magpapasya kung karapat-dapat ba akong pamahalaan ang sarili kong buhay. Si Ginoong Ben ay nagpapakita ng cognitive function na mas mataas sa CAM average para sa kanyang age group, sabi ni Dr. Torres, ang kanyang boses ay malinaw at kumpiyansa. Nagpapanatili siya ng detalyadong financial records na bumabalik sa loob ng 30 taon. Ginagawa niya ang 9 home maintenance ng mag-isa kasama ang kamakailang mga repair na naobserbahan ko sa aking pagbisita sa bahay. Hindi siya nagpakita ng anumang palatandaan ng pagkalito, memory impairment o nabawasang reasoning capacity sa alinman sa aming mga session. Huminto siya, nakatingin ng diretso sa hukom. Sa aking profesional na opinyon, ang petition na ito ay walang medikal na batayan. Pinayagan ko ang sarili ko ng isang maliit na paghinga ng ginhawa. Sa tabi ko, mabilis na pinisil ni Attorney Crisanta Reyes ang aking braso. Ang abogado ni Lyra, isang batang lalaki na mukhang lalong hindi komportable habang nagpapatuloy ang pagdinig, ay tumayo upang ipakita ang kanyang kaso. Tumawag siya ng mga witness, mga kapitbahay na nilinang ni Lyra sa panahon ng kanyang smear campaign, na nagpatotoo ng malabo tungkol sa pagkakita sa akin na gumagala o nakakarinig na ako ay naguguluhan. Ang kanilang mga account ay second-hand, hindi sigurado, contradictory. Isang babae ang umamin sa ilalim ng cross-examination ni Chris na hindi niya talaga ako kailanman kinausap, tanging narinig lang niya ang tungkol sa aking supposed decline mula kay Lyra mismo. Binuwag ni Chris ang bawat claim na may surgical precision. Pagkatapos ay ipinakita niya ang aming evidence. Kagalang-galang na hukom, gusto kong isubmit ang dokumentasyon na natipon sa loob ng nakaraang 5 taon ni Aling Mercy, kapitbahay ni Ginoong Ben at matalik na kaibigan ng kanyang yumaong asawa. Inabot ni Chris ang isang makapal na folder sa BAIF. Ang dokumentasyon na ito ay nagpapakita na ang petitioner, si Lyra Gray, ay pumasok sa bahay ni Ginoong Ben nang walang pahintulot sa 7 magkahiwalay na okasyon. Siya ay naobserbahan at nakuhanan ng litrato na naghahalungkat sa mga ari-arian ng kanyang yumaong asawa. Siya ay na-record na nagpapahayag ng kanyang intensyon na makahanap ng isang bagay na pinaniniwalaan niyang nakatago sa bahay. Namutla ang mukha ni Lyra. Nagbulong ng mabilis ang kanyang abogado sa kanyang tainga, ngunit inalis niya ito. Nagpatuloy si Chris. Bukod pa rito, isinumite ko ang fraudulent documents na ipinakita ni Ginang Gray upang bigyang katwiran ang isang pagtatangka na piliting pumasok sa bahay ni Ginoong Ben. 3 linggo na ang nakalipas. Ang mga papel na ito na nagpapahayag na nag-authorize ng isang emergency welfare check ay walang court seal, walang case number, at walang lehitimong legal na formatting. Ginamit ang mga ito upang kumbinsihin ang anak ni Ginoong Ben na sirain ang pinto ng kanyang ama gamit ang masong malaki. Mga bulong ang kumalat sa courtroom. Ang ekspresyon ng hukom ay tumigas habang sinusuri niya ang peking mga papel. Ginang Gray, sabi ng hukom, bumabaling kay Lyra. Mayroon ba kayong anumang tugon sa mga alegasyon na ito? Tumayo si Lyra, ang kanyang composure, ay malinaw na nababasag. Sinubukan siyang pigilan ng kanyang abogado, ngunit lumayo siya mula sa kanya. Kagalang-galang na hukom, ang lahat ng ito ay kinukuha ng wala sa context. Nag-aalala ako sa aking biyenan. Sino man ay mag-aalala. Siya ay isang matandang lalaki na naninirahan ng nag-iisa sa isang bahay na masyadong malaki para sa kanya. Ang aking mga anak ay karapat-dapat na malaman na ligtas ang kanilang lolo. Sinusubukan naming tumulong sa pamamagitan ng pagpeke ng mga legal na dokumento. Tanong ng hukom. Sa pamamagitan ng pagpasok sa kanyang tahanan ng walang pahintulot. Ang bahay na iyon ay dapat na pag-aari ng aming pamilya. Ang mga salita ay sumabog mula sa kanya bago pa siya makapigil. Isa lang siyang matandang lalaki na nag-iisa roon habang ang aking mga anak ay walang anuman. Nangako si Elena na mapupunta sa amin ang bahay na iyon. Nangako siya. Tumahimik ang courtroom. Mukhang napagtanto ni Lyra kung ano ang sinabi niya. Ang kanyang kamay ay lumipad sa kanyang bibig na wari maaari niyang itulak pabalik ang mga salita, ngunit huli na. Ang kanyang tunay na motive ay nakabitin sa hangin, hindi maikakaila. Dahan-dahang tumayo si Chris. Kagalang-galang na hukom, may isa pang bagay. Ang ari-arian na pinag-uusapan ang bahay bakasyunan na labis na inaalala ni Ginang Gray ay hawak sa isang living trust na itinatag ng yumaong asawa ni Ginoong Ben, si Lola Elena, 5 taon bago ang kanyang kamatayan. Ang trust ay sadyang dinisenyo upang maiwasan ang ganitong uri ng hindi pagkakaunawaan ng pamilya. Inabot niya ang isa pang dokumento sa BAIF. Tulad ng nakikita ninyo, ang mga probisyon ng trust ay tumutukoy na kahit nabigyan ng guardianship si Ginoong Ben na malinaw na hindi dapat, ang property management ay lilipat sa isang neutral na third party, hindi sa mga miyembro ng pamilya. Ang petition ni Ginang Gray ay hindi lang walang batayan.
Ito ay walang legal na kabuluhan. Kahit na manalo siya, wala siyang makukuha. Sinuri ng hukom ang mga dokumento ng trust sa loob ng mahabang sandali. Nang tumingin siya, ang kanyang tingin ay tumuon kay Lyra na may hindi maikakailang paghamak. Ang petition na ito ay dismissed, sabi niya. Bukod pa rito, nag-order ako ng isang investigasyon sa pag-uugali ni Ginang Gray, kasama ang mga peking dokumento at ang hindi autorisadong pagpasok sa bahay ni Ginoong Ben. Ginoong Ben, humihingi ako ng paumanhin na kayo ay sumailalim sa pagdinig na ito. Malinaw na kayo ay isang competent, may kakayahang individual, at umaasa akong makahanap kayo ng kapayapaan sa pagpapatuloy. Bumagsak ang gavel. Tapos na. Habang umaalis ang mga tao sa courtroom, nanatili akong nakaupo, hinahayaan ang katotohanan na bumalot sa akin. Ang fortress ni Elena ay nanatili. Ang kanyang touch foresight ay nagligtas ng lahat. Pagkatapos ay naramdaman ko ang isang presensya sa tabi ko. Si Ariel ay nakatayo roon, maputla ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata. Mukha siyang isang lalaki na nanood lang sa pagbagsak ng kanyang mundo. Tay. Ang kanyang boses ay walang laman, halos isang bulong. Hindi ko alam ang tungkol sa anuman sa mga ito. Ang mga pekeng papel, ang pagpasok. Sinabi niya sa akin na may sakit kayo. Sinabi niya sa akin na tinutulungan namin kayo. Akala ko, nagiging mabuting anak ako. Tiningnan ko ang aking anak, talagang tiningnan ko siya, at nakita ko hindi ang lalaki na umikot ng masong malaki sa aking pinto, kundi ang bata na pinalaki ko nawawala at nasasaktan. At sa wakas ay nagsisimulang magising mula sa isang mahaba at kakilakilabot na panaginip. Kung gayon, oras na para malaman mo ang katotohanan tungkol sa asawa mo, sabi ko ng tahimik. Lahat ng ito, inanyayahan ko si Ariel sa bahay bakasyunan ng sumunod na Sabado. Kaming dalawa lang, sabi ko. Walang abogado, walang witness. Walang lira. Nag-alinlangan siya bago sumang-ayon at naintindihan ko kung bakit. Sa huling pagkakataon na narito siya, may hawak siyang masong malaki sa kanyang mga kamay. Dumating siya ng kalagitnaan ng umaga, nagpark kung saan siya laging nagpapark, naglalakad sa landas na nilakaran niya ng 1,000 beses bilang isang bata. Sinalubong ko siya sa veranda at dinala siya pababa sa pantalan ng walang salita. Umupo kami sa lumang kahoy na mga upuan na pinili ni Elena mga dekada na ang nakalipas, nakalawit ang aming mga paa sa tubig na nagre-reflect sa mga bundok tulad ng isang salamin. Dito ko siya tinuruan mangisda. Kung saan kami gumugol ng mga hapon ng tag-init sa komportableng katahimikan, naghihintay ng mga kagat na kung minsan ay hindi kailanman dumating. Kung saan niya sinabi sa akin ang tungkol sa kanyang unang girlfriend, ang kanyang pagtanggap sa kolehiyo, ang kanyang desisyon na mag-propose kay Lyra. Ang pantalan na ito ay nagtataglay ng 30 taon ng aming kasaysayan, at umaasa ako na maaari itong magtaglay ng isa pang pag-uusap. Hindi ko siya inakusahan ng anuman. Hindi ako naglektura o nagkondena. Sa halip, nagtanong ako. Kailan unang binanggit ni Lyra ang bahay ko? Tinitigan ni Ariel ang tubig sa loob ng mahabang sandali. Anong ibig mong sabihin? Kailan siya nagsimulang magsalita tungkol dito? Tungkol sa pagnanais nito, paninirahan dito. Ano ang gagawin niya rito? Bago kayo ikasal. Pagkatapos. Tahimik siya, nag-iisip. Pinanood ko ang mga alaala na gumalaw sa kanyang mukha, tulad ng mga ulap sa kalangitan. Bago niya sa wakas inamin. Ilang buwan pa lang kaming dating, nang una niyang makita ito. Tinawag niya itong dream house niya. Madalas siyang magsalita tungkol sa kung gaano ito magiging perpekto para sa pagpapalaki ng mga bata. Gaano karaming espasyo ang mayroon, gaano kaganda ang tanawin. Huminto siya. Akala ko, mahal lang niya ito, tulad ng pagmamahal ni Mama. Hindi ko napagtanto. Hindi mo napagtanto na nagpaplano na siya. Umiling siya ng dahan-dahan, ang bigat ng pag-unawa ay bumabalot sa kanyang mga balikat. Inabot ko ang aking jacket at kinuha ang sulat ni Elena. Hindi ang lahat ng ito, tanging ang mga pahinalang na mahalaga para sa pag-uusap na ito. Sinulat ito ng nanay mo 5 taon bago siya namatay. Nakita niya ang isang bagay na hindi ko nakita. Ariel, hindi niya sinisikap na saktan ang sinuman. Sinisikap niyang protektahan ang lahat, kasama ka. Ibinigay ko sa kanya ang mga pahina. Nagbasa siya ng tahimik, bahagyang gumagalaw ang kanyang mga labi sa mga salita ni Elena. Alam ko kung aling passage, ang pinakamalakas na tatama sa kanya ang isa, kung saan inilarawan niya ang panonood kay Lyra sa kasal, sinukat ang halaga ng lahat ng bagay sa kwarto, kasama ang kanilang anak. Nang makarating siya sa mga salitang iyon, humigpit ang kanyang panga at namuo ang luha sa kanyang mga mata. Bakit hindi sinabi sa akin ni Mama? Nabasag ang kanyang boses sa tanong. Dahil umasa siyang nagkamali siya, at dahil minahal ka niya ng sapat upang hayaan kang gumawa ng sarili mong mga pagpili. Kinuha ko pabalik ang sulat, maingat na tinitiklop ito. Ngunit minahal ka rin niya ng sapat upang iwanan ka ng daan palabas kapag handa ka na. Ipinaliwanag ko ang trust, pagkatapos kung paano ito binuo ni Elena, upang protektahan hindi lang ang bahay, kundi pati na ang magiging mana ni Ariel.
Kung paano nito sinigurado na anuman ang matanggap niya mula sa akin ay sa kanya lang, hindi sa sinumang susubok na kontrolin ito sa pamamagitan niya. Nagtayo si Elena ng isang fortress sa paligid ng kinabukasan ng aming pamilya at isinama niya ang aming anak sa loob ng mga pader na iyon. Nakinig si Ariel nang walang interrupt. Nang matapos ako, umupo siya sa katahimikan sa loob ng mahabang panahon, nakatingin sa tubig. Ang kanyang mga kamay ay nakakabit sa pagitan ng kanyang mga tuhod. May mga bagay na hindi ko kailanman sinabi sa inyo, sabi niya sa huli. Mga bagay na hindi ko kailanman inamin sa sarili ko. Naghintay ako. Kinokontrol niya ang lahat. Ang pananalapi, ang mga desisyon, kahit ang pinapayagan akong sabihin sa harap ng ibang tao. Sineseryoso niya ang aking mga email. Minomonitor niya ang aking telepono. Kung hindi ako sumasang-ayon sa kanya tungkol sa anuman, sinasabi niya sa akin na hindi ako supportive. Na hindi ko siya mahal ng sapat. Na ako ay tulad lang ni huminto siya. Tulad lang sa akin. Tumango siya. Ang kahihiyan ay bumabalot sa kanyang mukha. Pinipilit niya ang bahay na ito simula bago pa kami ikasal. Bawat holiday, bawat pagbisita, magsasalita siya tungkol sa kung gaano ito magiging perpekto kung makatira kami rito. Gaano ito wasteful para sa isang tao lang na magkaroon ng ganoong karaming espasyo. Gaano kayo kasakiri na panatilihin ito habang ang inyong mga apo ay walang anuman. Tumingin siya sa akin, namumula ang kanyang mga mata. Akala ko ay ambisyon lang. Akala ko ay driven lang siya, alam mo, motivated. Sinabi ko sa sarili ko na iyon ang dahilan kung bakit ko siya pinakasalan. Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat, tulad ng ginawa ko noong bata pa siya natutong magbisikleta, natutong magmaneho, natutunan ang lahat ng mahihirap na aral na hinihingi ng buhay. Ang ambisyon ay nagtatayo ng mga bagay, sabi ko ng tahimik. Ang mayroon siya ay sumisira sa mga ito. Hindi siya nakipagtalo. Hindi niya siya ipinagtanggol. Umupo lang siya kasama ang katotohanan. Hinahayaan itong umayos sa mga espasyo kung saan nanirahan ang tinayal sa loob ng matagal na panahon. Tumunog ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito at tiningnan ang screen, nagbago ang kanyang ekspresyon. Si Lyra, sabi niya, naghintay ako. Ipinakita niya sa akin ang mensahe. Nasaan ka? Kailangan nating mag-usap tungkol sa mga susunod na hakbang. May mga susunod na hakbang siya, sabi ni Ariel ng tahimik. Palagi siyang may mga susunod na hakbang. Kahit ngayon, pagkatapos ng lahat ng nangyari sa korte, nagpaplano na siya ng susunod na galaw. Tinitigan niya ang telepono sa loob ng mahabang sandali. Pinanood ko ang kanyang hinlalaki na lumipad sa keyboard, pinanood ang lumang instinct, na tumugon agad, makipaglaban sa isang bagay na bago na lumalaki sa loob niya. Pagkatapos ay ibinalik niya ang telepono sa kanyang bulsa ng walang type. Maaari siyang maghintay, sabi niya. Ito ay isang maliit na gawa ng paghihimagsik, isang maliit na deklarasyon ng kalayaan. Ngunit nakaupo roon sa pantalan kung saan ko tinuruan ang aking anak na mangisda, kinilala ko ito sa kung ano ito. Sa unang pagkakataon sa kanyang kasal, pinili ni Ariel ang katahimikan kaysa sa pagsunod, at iyon ang simula ng lahat. Nagmaneho si Ariel pa uwi ng gabing iyon na may mga tanong na hindi niya kailanman naglakas loob na itanong. Nalaman ko sa huli kung ano ang nangyari nang pumasok siya sa pinto, nang matagpuan niya si Lyra na naghihintay sa sala na nakatiklop ang kanyang mga braso at matalas ang kanyang mga mata sa hinala. Nasaan ka? Tanong niya. Hindi mo sinasagot ang aking mga text. Kasama ko ang tatay ko. Ang tatay mo? Sinabi niya ang mga salita na parang mapait ang lasa ng mga ito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa atin, bumalik ka sa kanya. Hindi umatras si Ariel, tulad ng karaniwan niyang ginagawa. Tumayo siya sa pintuan, ang kanyang mga susi ng sasakyan ay nasa kanyang kamay pa rin, at tinanong ang tanong na nagtatayo sa loob niya buong hapon. Ano ba talaga ang nangyayari, Lyra? Bakit ka masyadong obsessed? Sa bahay na iyon. Tinitigan niya siya, nagkukwenta. Nakita niya ang kanyang pagtimbang ng mga opsyon, nagpapasya kung gaano karaming katotohanan ang ilalagay. Sa huli, naramdaman na nawawala ang kanyang kontrol, pumili siya ng isang bersyon ng katapatan, marahil ay umaasa na maaawa siya ulit sa kanya. Umupo ka, sabi niya. May isang bagay na dapat ay sinabi ko na sa iyo taon na ang nakalipas. Umupo sila sa tapat ng isa't isa, at sinabi ni Lyra ang kanyang kuwento. Bago namatay ang tatay ko, sinabi niya sa akin ang tungkol sa isang painting. Pag-aari ito ng lola ko, ipinasa sa loob ng 4 na henerasyon. Isang maliit na landscape, walang sikat, ngunit iyon lang ang tanging mahalagang bagay na nagkaroon ng aming pamilya. Hindi mahalaga sa pera, Ariel. Mahalaga sa kasaysayan, sa kahulugan. Huminto siya, ang kanyang boses ay lumambot sa paraan na bihirang marinig ni Ariel. Nang magkaroon ng problema sa pananalapi ang tatay ko 20 taon na ang nakalipas, desperado siya. Ayaw niyang ibenta ang painting, hindi niya kayang mawala ang huling piraso ng pamana ng aming pamilya. Kaya si Lola Elena, ang nanay mo, ay nag-alok na ingatan ito para sa kanya. Ingatan ito hanggang sa makabangon siya. Nangako siya, Ariel.
Nangako siya na babalik ito sa aming pamilya kapag tama na ang oras. Nakinig si Ariel, hindi mabasa ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay nagkasakit siya, nagpatuloy si Lyra. At namatay siya nang hindi sinasabi sa sinuman kung nasaan ang painting, nang walang iniiwan na anumang tagubilin tungkol sa pagbabalik nito. Humigpit ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan. Ang painting na iyon ang aking mana. Iyon lang ang tanging bagay na naibigay ng tatay ko sa akin at kinuha ng nanay mo hanggang sa kanyang libingan. Bakit hindi mo lang tinanong ang tatay ko? Tanong ni Ariel ng tahimik. Ang mukha ni Lyra ay pumilipit sa lumang punto, frustration. Ginawa ko, minsan, taon na ang nakalipas bago pa kami engaged. Tinanong ko si Walter, Lolo Ben, kung binanggit ba ni Elena ang isang painting, isang bagay na iningatan niya para sa isang tao. Sabi niya, wala siyang alam tungkol dito. Alinman ay itinago niya ito nang hindi sinasabi sa kanya o nagsisinungaling siya upang itago ito para sa sarili niya. Kaya ang lahat ng ito, sabi ni Ariel ng dahan-dahan. Ang mga dokumento, ang masong malaki, ang pagsisikap na ipadeklara siyang incompetent, lahat ng iyon ay tungkol sa isang painting. Ito ay tungkol sa kung ano ang sa akin. Tumigas ang boses ni Lyra. Sinubukan ko ang lahat ng iba pa. Nagtanong ako, nagpahiwatig ako. Naghanap ako. Ang painting na iyon ay nasa isang lugar sa loob ng bahay na iyon, at makikita ko ito. Wala akong pakialam kung ano ang kailangan. Umupo si Ariel kasama ang paghahayag na ito sa loob ng mahabang panahon pagkatapos niyang matapos. Ang obsession ay biglang nagkaroon ng context. Hindi nito inexcuse ang kanyang mga pamamaraan, hindi nito binigyang katwiran ang mga kasinungalingan, o ang mga pekeng papel, o ang pag-atake sa pinto ng kanyang ama, ngunit ipinaliwanag nito ang mga ito. Hindi lang sakim si Lyra. Siya ay nagdadalamhati sa isang bagay na nawala, hinahabol ang isang multo ng pamana ng pamilya na dumulas sa kanyang mga daliri. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa pag-unawa na iyon, kaya wala siyang sinabi. At sa huli, natulog sila sa katahimikan, ang distansya sa pagitan nila ay mas malawak kaysa sa dati. Samantala, ako ay nasa opisina ni Elena, sinusundan ng isang dawn trail, na iniwan ng aking asawa, 10 taon na ang nakalipas. Naitala ni Mercy na laging sinusuri ni Lyra ang isang partikular na pader, ang isa sa likod ng desk, kung saan minarkahan ng kupas na rectangle, kung saan may nakasabit noon. Inakala ko na ang painting ay inilipat lang o nawala. Ngayon ay alam ko na ang mas mahusay. Dinantayan ko ang aking mga kamay sa pader, naghahanap ng mga irregularity. Si Elena ay maselan tungkol sa lahat ng bagay. Kung may itinago siya rito, ginawa niya ito ng maayos. Natagpuan ng aking mga daliri ang isang bahagyang ridge, malapit sa baseboard, isang panel, na hindi masyadong tumutugma sa mga kapitbahay nito. Pinindot ko at gumalaw ito. Sa likod nito ay isang maliit na safe, na hindi ko kailanman alam na umiiral, na binuo sa pader mismo. Ang combination ay ang aming anniversary, ang unang mga numero na sinubukan ko. Kilala ako ni Elena nang sapat upang malaman na hinding-hindi ko makakalimutan ang petsa na iyon. Sa loob, nakabalot sa malambot na tela, ay isang painting. Maingat ko itong inangat at binuksan sa desk. Ito ay katamtaman lang, siguro 80 inches, ang lapad, isang landscape, na nagpapakita ng mga bundok na nagre-reflect sa isang tahimik na lawa. Ang brushwork ay may kasanayan, ngunit hindi pambihira. Ang bufframe ay simpleng kahoy na luma na sa edad. Walang anuman tungkol dito ang nagpapahiwatig ng pambihirang halaga. Walang sumisigaw ng masterpiece o nakatagong ba treasure. Ngunit nakatago sa likod ng painting ay isang envelope. Sulat kamay ni Elena. Ang pangalan ko. Binuksan ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Walter, Ben. Ang sulat ay nagsimula. Kung natagpuan mo ito, natagpuan mo ang aking huling sekreto. Patawad na hindi ko kailanman sinabi sa iyo habang ako ay buhay. Sinusubukan kitang protektahan mula sa isang pasanin na hindi sa iyo. Nagbasa ako, mabilis ang tibok ng puso ko. Ang painting na ito ay pag-aari ng pamilya ni Lyra. Ibinigay ito ng kanyang ama, si Thomas, sa akin para sa pag-iingat 20 taon na ang nakalipas nang siya ay nahihirapan sa pananalapi. Nagtiwala siya sa akin. Nangako akong ibabalik ito kapag handa na siya. Ngunit namatay si Thomas bago dumating ang araw na iyon. At ang pangako ay napunta sa kanyang anak na babae. Binaligtad ko ang pahina. Nais kong igalang ang pangako na iyon, Walter, Ben. Talagang ginawa ko, hanggang sa natuklasan ko kung para saan talaga ito gusto ni Lyra. Hindi siya dumating na nagtatanong tungkol sa isang family heirloom. Dumating siya na nagtatanong tungkol sa halaga, tungkol sa mga appraisal, tungkol sa kung ano ang maaaring nakatago sa loob ng mga lumang frame. Iyon ay nang ipasuri ko ang painting sa isang eksperto na pinagkakatiwalaan ko. Humigpit ang aking mga kamay sa papel. May isang bagay sa likod ng canvas, mahal ko. Isang bagay na hindi kailanman nalaman ni Thomas, isang bagay na itinago ng kanyang lola roon, mga henerasyon na ang nakalipas.
Hindi ko alam kung alam ni Lyra ang tungkol dito o naghihinala lang, ngunit alam ko ito. Hindi niya gusto ang pamana ng kanyang pamilya. Gusto niya ang nakatago sa loob nito. At hanggang sa may isang tao mula sa pamilya na iyon ang magtanong para sa tamang dahilan, hindi ko ito maaaring bitawan. Inilapag ko ang sulat at tumingin sa painting. Mga bundok at lawa, tela at makanvas. At sa isang lugar sa ilalim ng ibabaw, isang sekreto na nagdala kay Lyra sa gilid ng kabaliwan. Dumating si Ramon sa loob ng isang oras. Tinawagan ko siya sa sandaling natapos ko ang sulat ni Elena, ang aking boses ay matatag, ngunit ang aking isip ay nagra-race. Natagpuan niya ako sa opisina. Ang painting ay nakalatag sa desk. Ang huling mga salita ni Elena ay nakakalat sa tabi nito. Itinago niya ito sa loob ng 20 taon, sabi ko. At hindi niya kailanman sinabi sa akin. Sinuri ni Ramon ang painting nang hindi hinahawakan. Ang kanyang punti investigator's instincts ay umabot, mayroon siyang mga dahilan. Palaging may mga dahilan si Elena. Lumapit siya, sinuri ang ba-frame, ang canvas, ang backing. Tiningnan mo na ba sa likod nito? Naghihintay ako sa'yo. Magkasama, binaligtad namin ang painting. Ang backing ay lumang papel, dilaw na sa edad, sinigurado ng maliliit na pako na maingat na inalis at pinalitan sa isang punto. Ang trabaho ni Elena, akala ko. Kinuha ni Ramon ang isang maliit na toolkit mula sa kanyang jacket, ang uri na laging dala niya, at nagsimulang dahan-dahang tanggalin ang backing. Sa likod ng canvas, selyado sa protektibong plastik na mukhang mas bago kaysa sa painting, mismo, natagpuan namin ang mga dokumento. Kinuha ni Ramon ang mga ito gamit ang tweezers, inilatag ang mga ito sa desk, sa tabi ng sulat ni Elena. Mga stock certificate, lumang mga nakalimbag sa mabigat na papel na may detalyadong mga hangganan at kupas na mga pirma. Ang pangalan ng kumpanya ay walang kahulugan sa akin sa simula, Pacific Communications Corp. Hindi ko kailanman narinig iyon, ngunit si Ramon ay mayroon. Ang kanyang kilay ay tumaas habang sinusuri niya ang mga certificate. Pacific Communications. Sabi niya ng dahan-dahan. Binili sila noong dalaan tapantais, ng isang kumpanya na sa huli ay nakuha ng isa sa mga pangunahing deck corporations. Ang mga certificate na ito, kung lehitimo ang mga ito. Ginawa niya ang mabilis na mental math. Maaari itong nagkakahalaga ng ilang daang libo, baka higit pa. Tinitigan ko ang kupas na papel, sa kapalaran na nagtatago sa aking bahay sa loob ng 2 dekada. Ang lolo ni Lyra ay nagtago ng mga certificate na ito sa likod ng isang painting at tila nakalimutan ang tungkol sa mga ito. O marahil ay hindi niya kailanman nalaman na magiging mahalaga ang mga ito. Alinman sa dalawa, naipasa ang mga ito mula sa henerasyon patungo sa henerasyon, isang lihim na mana na naghihintay na matuklasan. Bumalik ako sa sulat ni Elena, binabasa ang passage na naskim ko kanina. Hindi alam ng tatay ni Lyra ang tungkol sa mga certificate. Ibinigay niya sa akin ang painting dahil nagtiwala siya sa akin, dahil gusto niyang panatilihing ligtas ang pamana ng kanyang pamilya sa panahon ng mahihirap na oras. Nang ipasuri ko ang painting at natuklasan ko kung ano ang nakatago sa loob, sinubukan kong sabihin sa kanya. Tumawag ako ng 2 beses, sumulat ng isang sulat, ngunit namatay si Thomas bago ko siya maabot at ang sekreto ay napunta sa akin. Nagbasa ako, ang sulat kamay ni Elena ay nagiging mas sadyang, mas maingat, pagkatapos ay nagsimulang magtanong si Lyra tungkol sa painting. Hindi tungkol sa pamana, Walter. Hindi tungkol sa kanyang lola o sa kasaysayan ng kanyang pamilya. Nagtanong siya tungkol sa halaga, tungkol sa mga appraisal, tungkol sa kung minsan ay may mga bagay na nakatago sa loob ng mga lumang frame. Iyan ay nang malaman kong may nakita siya, marahil ay isang tala mula sa kanyang lolo, marahil ay isang kuwento ng pamilya na ipinasa. Alam niya na may higit pa sa painting na ito kaysa sa canvas at langis, at gusto niya ito. Nakinig si Ramon habang nagbabasa ako ng malakas, ang kanyang ekspresyon ay malungkot. Nagpasya ako noon na ang mga certificate ay dapat lang mapunta sa isang taong nagpapahalaga sa pamilya kaysa sa pera. Isang taong darating na nagtatanong tungkol sa pamana, hindi nakatagong kayamanan. Nagkaroon si Lyra ng bawat pagkakataon na magtanong ng tapat sa akin upang sabihin sa akin ang tungkol sa pagtitiwala ng kanyang ama upang humiling ng pagbabalik ng isang family heirloom. Sa halip, umikot siya at nagplano at nagkwenta. Hindi niya kailanman ako tinanong ng direkta. Hindi niya kailanman sinabi ang katotohanan. Nagtapos ang sulat sa mga salita na nagdala ng bigat ng huling paghusga ni Elena. Kung may isang tao mula sa pamilya na iyon ang kailanman ay lalapit sa iyo ng may katapatan, Walter, Ben, ibigay mo sa kanila ang lahat. Ang painting, ang mga certificate, lahat ng ito. Ngunit kung darating sila na may kasinungalingan at manipulation, tulad ng ginawa ni Lyra, kung gayon, naipawalang saysay na nila ang kung ano ang maaaring naging kanila. Ang ilang mana ay dapat kitain. Inilapag ko ang sulat at tumingin sa painting, sa mga bundok at lawa na nagbantay sa sekreto na ito sa loob ng mga henerasyon. Hindi ito iningatan ni Elena, dahil sa spite.
Siya ay naghihintay para sa isang tao na patunayan na karapat-dapat sila rito. Hindi kailanman nagawa iyon ni Lyra. Ano ang gagawin mo? Tanong ni Ramon. Ang sagot ay dumating sa akin nang may nakakagulat na kalinawan. Naisip ko si Elena, ang kanyang pasensya, at ang kanyang karunungan, ng fortress, na itinayo niya upang protektahan hindi lang ang ari-arian kundi ang mga prinsipyo. Binigyan niya ako ng mga kasangkapan upang sirain si Lyra, ngunit hindi iyon ang gusto niya. Gusto niya ng katotohanan. Gusto niya ng pagkakataon para saan? Redemption, kahit na para sa isang taong hindi karapat-dapat dito. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan si Attorney Crisanta Reyes. Alam ko kung paano ito tatapusin, sabi ko sa kanya. Ngunit kailangan kong bigyan si Lyra ng isang huling pagkakataon, isang test, upang makita kung sino talaga siya kapag ang lahat ay nasa mesa. Ipinaliwanag ko ang aking plano. Nagkaroon ng mahabang pause sa kabilang linya. Binibigyan mo siya ng isang pagkakataon na hindi niya kinita, sabi ni Chris sa huli. Gusto ni Elena na ganito. Naniniwala siya sa katotohanan, hindi sa paghihiganti. Isa pang pause. Pagkatapos ay lumambot ang boses ni Chris. Aaprubahan ito ng asawa ninyo. Ano ang kailangan ninyo sa akin? Inayos namin ang mga detalye, handa ang dokumentasyon, nakalagay ang mga witness, lahat ay legal, lahat ay na-record. Nang ibaba ko ang tawag, pinapanood ako ni Ramon na may parang paggalang sa kanyang mga mata. Mas mabuting tao kayo kaysa sa nararapat niya, sabi niya. Siguro, pero kailangan kong mabuhay sa sarili ko kapag tapos na ito. Kinuha ko ang telepono ng isa pang beses at tinawagan ang numero ni Lyra. Sumagot siya sa pangalawang ring, nag-iingat ang kanyang boses. Walter, Ben, hindi ko inaasahan na makarinig mula sa inyo. Natagpuan ko ang hinahanap mo, sabi ko. Ang painting. Alam ko ang tungkol sa lola mo. Tungkol sa tatay mo, tungkol sa pangako ni Elena. Katahimikan. Halos marinig ko ang kanyang pagkukwenta, pag-recalibrate. Pumunta ka sa bahay bukas, nagpatuloy ako. Mag-isa. Oras na para pag-usapan natin kung ano ang layunin ni Elena at kung ano ang kailangan upang igalang ko ang kanyang pangako. Nang magsalita ulit si Lyra, nagbago ang kanyang boses. Ang pagod ay nawala, pinalitan ng isang bagay na sabik, nagmamadali. Pupunta ako. Anong oras? 10:00 ng umaga. Ikaw lang at ako. Lyra. Walang abogado, walang Ariel. Isang pag-uusap lang tungkol sa pamilya at katapatan. Pupunta ako, ulit niya. Salamat, Walter. Ben. Alam kong maiintindihan mo sa huli. Ibinaba ko ang tawag ng hindi tumutugon. Akala niya, nanalo na siya. Akala niya, sumusuko ako. Ibinibigay ang kanyang sinubukang nakawin sa loob ng maraming taon. Hindi niya alam na naglalakad siya sa huling test na kailanman niyang kukunin. Dumating si Lyra ng eksaktong 10:10, ang kanyang sasakyan ay huminto sa driveway na may precision ng isang taong nagbibilang ng mga minuto. Pinanood ko siya mula sa bintana habang tinitingnan niya ang kanyang baling, reflection, sa rearview mirror. Inaayos ang kanyang buhok. Kinokompose ang kanyang mukha sa isang ekspresyon ng mapagpakumbabang pasasalamat. Siya ay nakasuot ng simple walang alahas, walang designer clothes. Gusto niyang magmukhang isang babae na naghahanap ng isang family heirloom, hindi isang kapalaran. Sinalubong ko siya sa pinto at dinala siya sa kitchen table. Nang walang maliit na pag-uusap. Ang painting ay nakaupo sa pagitan namin, nakabalot pa rin sa tela nito, isang premyo na hinabol niya sa loob ng maraming taon, sa wakas ay abot kamay. Ang kanyang mga mata ay patuloy na lumilipad dito, sabik, halos hindi na mapigilan. Ang hindi niya alam ay si Tito Ramon ay nakaupo sa katabing kwarto, nakikinig sa pamamagitan ng pinto na bahagya kong binuksan. Ang kamera ni Mercy, na nakaposisyon sa kanyang bintana, tulad ng ginawa nito sa loob ng 5 taon, ay sumasakop sa kusina sa pamamagitan ng salamin, at ang aking telepono ay nakaharap pababa sa mesa, nagre-record ng bawat salita. Ang batas ng Colorado ay nangangailangan lang ng isang party, upang sumang-ayon sa isang recording. Sumang-ayon ako. Salamat sa pagsang-ayon na makipagkita, sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay malambot sa sanay na pagpapakumbaba. Alam kong naging mahirap ang mga bagay sa pagitan natin. Gusto ko lang na lutasin ito ng mapayapa. Kung gayon, lutasin natin ito. Ipinatong ko ang aking mga kamay sa mesa, kalmado, hindi nagmamadali. Nais ni Elena na ibalik ang painting na ito sa pamilya mo. Sumulat siya sa tatay mo ng isang sulat na nagpapaliwanag ng lahat, ngunit namatay siya bago ito dumating. Ang sulat ay bumalik ng hindi binubuksan. Ang maskara ni Lyra ay kumislap. Hindi niya alam ang tungkol sa sulat. Pagkatapos ay nagsimula kang magtanong tungkol dito, nagpatuloy ako. Hindi nang direkta, syempre. Umikot ka sa paligid nito, nagtanong ng malabo na mga tanong, naghanap sa bahay ko nang inakala mong hindi ako nakikinig. Napansin iyon ni Elena. Nagtaka siya kung magtatanong ka ba ng tapat, kung sasabihin mo ba sa kanya ang katotohanan tungkol sa kung ano ang gusto mo at kung bakit.
Huminto ako. Hindi mo kailanman ginawa. Sinubukan ko, sabi ni Lyra ng mabilis. Tinanong ko si Elena minsan taon na ang nakalipas, pero nagpanggap siyang hindi niya alam ang sinasabi ko. Hindi siya nagpanggap. Nagtest siya. Gusto niyang makita kung magiging tapat ka, kung sasabihin mo sa kanya ang tungkol sa tatay mo, tungkol sa kasaysayan ng pamilya, tungkol sa kung bakit mahalaga ang painting na ito. Sa halip, nagtanong ka tungkol sa mga appraisal at nakatagong halaga. Hinawakan ko ang kanyang tingin. Alam niya, Lyra. Alam niya eksakto kung ano talaga ang hinahanap mo. Ang maskara ay mas lalo pang dumulas. Nakita ko ang kanyang pagkukwenta, inaayos ang kanyang diskarte. Nag-aalok ako sa iyo ng isang pagpipilian, sabi ko. Sabihin mo sa akin ang katotohanan. Lahat ng ito. Lahat ng ginawa mo upang makuha ang painting na ito, bawat kasinungalingan, bawat plano, at iisipin kong ibigay sa iyo ang nasa likod ng canvas na ito. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa mga salitang iyon. Sa likod ng canvas, alam niya. Alam niya talaga. Bakit ko kailangang umamin ng anuman? Tanong niya ng maingat. Dahil gusto ni Elena na may isang tao mula sa pamilya mo ang kumita nito upang patunayan na pinahahalagahan nila ang katapatan kaysa sa manipulation. Ito ang huling pagkakataon mo na maging ang taong iyon. Pinanood ko siyang timbangin ang mga opsyon. Ang painting ay nakaupo sa pagitan namin, napakalapit na halos maaari na niyang hawakan ito. Mga taon ng pagpaplano at ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang katotohanan. Ginawa niya ang kanyang pagpili. Sige. Tumigas ang kanyang boses, ang mapagpakumbabang maskara ay tuluyang bumagsak. Gusto mo ang katotohanan? Narito iyon. Alam ko ang tungkol sa painting, bago ko pa nakilala si Ariel. Sinabi sa akin ng tatay ko ang tungkol dito sa kanyang pongta deathbed. Sinabi sa akin na si Lola Elena ay may hawak na isang bagay na mahalaga na pag-aari ng aming pamilya. Ginawa ko ang aking punt research. Natagpuan ko ang tungkol sa mga taku, certificate na nakatago sa likod ng canvas. Alam ko eksakto kung ano ang hinahanap ko. Lumapit siya, ang kanyang mga mata ay maliwanag sa isang bagay sa pagitan ng tagumpay at galit. Pinakasalan ko si Ariel dahil siya ang aking daan papasok. Gumugol ako ng 10 taon sa pagpapanggap na mahal ko ang pamilya na ito, naghihintay na mamatay si Elena upang makapaghanap ako ng malaya. Nang mas matagal siyang nabuhay kaysa sa inaasahan, nagsimula akong maglatag ng groundwork, ginagawa ang mga tao na mag-isip na nawawalan kayo ng isip upang maalis ko kayo. Ang mga pekeng dokumento, ang guardianship petition, ang masong malaki sa inyong pinto lahat ng iyon, ay upang makapasok sa bahay na ito at hanapin kung ano ang sa akin. Ang mga salita ay dumaloy mula sa kanya ngayon, isang dam, na nababasag pagkatapos ng mga taon ng pressure. Ginawa ko ang kailangan kong gawin. May utang si Elena sa pamilya ko. May utang kayo sa pamilya ko. Ang painting, na iyon at ang lahat ng nasa likod nito ay sa akin sa pamamagitan ng karapatan. Kinita ito ng lolo ko. Nagdusa ang tatay ko dahil sa pagkawala nito. At ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtatangkang bawiin ito. Sinampal niya ang kanyang kamay sa mesa. Kaya oo, nagsinungaling ako. Nag-manipulate ako. Ginamit ko ang anak ninyo. At gagawin ko ulit ang lahat dahil sa akin ang painting na iyon. Ang katahimikan na sumunod ay absolute. Umupo si Lyra, humihinga ng mabigat, ang kanyang pagtatapat ay kumpleto, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakabalot na canvas na may possessive intensity. Salamat, sabi ko ng tahimik, sa wakas ay pagiging tapat. Kinuha ko ang aking telepono at initurn ito upang harapin siya. Ang screen ay nagpakita ng isang recording app. Ang timer ay tumatakbo pa rin, ang bawat salita ay nakuha. Ang kulay ay nawala mula sa kanyang mukha. Ang Colorado ay isang one-party consent state, sabi ko. Sumang-ayon ako. Bago siya makasagot, bumukas ang pinto ng kusina. Si Ariel ay nakatayo sa pintuan, ang kanyang mukha ay puti tulad ng chalk. Siguro ay dumating siya sa panahon ng kanyang pagtatapat. Siguro ay nakatayo siya sa pasilyo, nakikinig sa kanyang asawa na inilarawan ang kanilang buong kasal bilang isang strategic operation. Dumating ako dahil nag-alala ako na nag-iisa kayo sa kanya, sabi niya sa akin, ang kanyang boses ay walang laman. Pagkatapos ay tumalikod siya upang tingnan si Lyra sa babaeng pinakasalan niya, ang ina ng kanyang mga anak, ang taong ipinagtanggol niya laban sa sarili niyang ama sa loob ng maraming taon. Ginamit mo ako. Ang mga salita ay lumabas ng halos hindi isang bulong. Ang lahat ay tungkol sa bahay na ito, tungkol sa painting na iyon. Ang buong kasal natin, ang mga anak natin, lahat ng iyon. Nabasag ang kanyang boses. Ako lang ang access pass mo. Tumayo si Lyra, inaabot siya. Ariel, hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi iyan ang tunog nito. Mahal kita. Talaga. Hindi nito binabago. Umatras siya, palayo sa kanyang nakaunat na mga kamay, palayo sa mga kasinungalingan na pinaniwalaan niya sa loob ng matagal na panahon.
Naiintindihan ko na, sabi niya. Sa unang pagkakataon sa loob ng 10 taon, naiintindihan ko ang lahat. Isang buwan ang lumipas bago nagtipon ang courtroom para sa huling quote chapter. Kumalat ang balita sa komunidad ng Taal tungkol sa tinawag ng mga tao na Lake House Case. At ang gallery ay puno ng mga kapitbahay, kakilala, at mga estranghero na naakit ng drama ng pagkakanulo ng pamilya. Umupo ako sa harap na hilera sa tabi ni Ariel. Ang aming mga balikat ay halos nagdikit, isang maliit na gesture ng to solidarity na magiging hindi maiisip 2 buwan na ang nakalipas. Si Lyra ay nakaupo sa defense table. Ang kanyang abogado ay nasa tabi niya. Ang kanyang mukha ay maingat na nakakompose sa isang ekspresyon ng pagsisisi na alam kong kasing huwad ng lahat ng iba patungkol sa kanya. Siya ay nakasuot ng conservatively, ang kanyang buhok ay nakatali pabalik, ang kanyang makeup ay minimal. Gusto niyang magmukhang isang babae na nagkamali, hindi isang babae na nagtayo ng kanyang buong buhay sa panlilinlang. Ang hukom, isang istrikto na babae na may kulay abo na buhok at salamin sa mata na nakapatong sa kanyang ilong, ay sinuri ang Bali Benz ng Bali na methodically, ang narecord na pagtatapat, ang 5 taon ng dokumentasyon ni Mercy. Ang mga litrato ni Lyra na pumapasok sa aking bahay ng walang pahintulot, ang mga pekeng emergency welfare documents, ang mga maling pahayag na ginawa niya sa law enforcement, ang fraudulent guardianship petition, bawat piraso ay inilatag tulad ng mga ladrilyo sa isang pader ng hindi maikakailang katotohanan. Ang abogado ni Lyra ay nakipag-negotiate ng isang plea agreement upang maiwasan ang trial. Masyadong napakalaki ang evidence upang hamunin, masyadong daming ang recording upang ipaliwanag. Ngunit kahit na sa plea, ang mga kahihinatnan ay malubha. Ginang Gray, sabi ng hukom, nakatingin kay Lyra sa ibabaw ng kanyang salamin. Umamin kayo ng pagkakasala sa mga charge ng fraud, forgery, pag-file ng maling legal na mga dokumento, at paggawa ng maling pahayag sa law enforcement. Naiintindihan ba ninyo ang mga termino ng inyong sentensya? Opo, kagalang-galang na hukom, ang boses ni Lyra ay maliit, kontrolado. Maglilingkod kayo ng 2 taon ng probation, kung saan ang anumang paglabag ay magreresulta sa agarang pagkakakulong. Dadalo kayo sa unmandatory counseling, para sa isang minimum ng 1 taon. Magbabayad kayo ng financial restitution, na sumasakop sa lahat ng legal na gastos na natamo ni Ginoong Walter Gray, Lolo Ben, bilang resulta ng inyong mga aksyon. At kayo ay sasailalim sa isang permanent restraining order, na nagbabawal sa inyo na lumapit kay Ginoong Ben, sa kanyang ari-arian, o sa sinumang miyembro ng kanyang sambahayan. Tumango si Lyra, mahigpit ang kanyang panga. Hindi pa tapos ang hukom. Lumapit siya, tumigas ang kanyang boses. Gusto kong maging malinaw tungkol sa isang bagay, Ginang Gray. Ang inyong obsession sa isang family heirloom, gaano man ito, emotionally significant, sa inyo, ay hindi excuse sa kriminal na pag-uugali. Nag-manipulate kayo ng inyong asawa, tinakot ang isang matandang lalaki, at sinubukan ninyong abusuhin ang legal na sistema na dinisenyo upang protektahan ang mga vulnerable na tao. Ang painting at ang nilalaman nito ay hahawakan ayon sa lehitimong mga termino ng estate ni Lola Elena, hindi ayon sa inyong mga kahilingan. Huminto siya, hinahayaan ang mga salita na umayos. Nagkaroon kayo ng bawat pagkakataon na lutasin ang bagay na ito ng tapat. Pinili ninyo ang panlilinlang. Ang pagpili na iyon ay may mga kahihinatnan. Bumagsak ang gavel. Dapat ay tapos na. Ngunit tumayo si Ariel. Kagalang-galang na hukom, maaari ba akong magsalita sa korte? Tumango ang hukom, ang curiosity, ay tumawid sa kanyang mukha. Lumakad si Ariel sa harap ng courtroom, ang kanyang mga hakbang ay matatag sa kabila ng panginginig na nakikita ko sa kanyang mga kamay. Humarap siya hindi lang sa hukom, kundi sa lahat ng nagtipon, ang kanyang boses ay malinaw na dumala sa tahimik na kwarto. Gusto kong maitala na nagpa-file ako ng separation, mula kay Lyra Gray. Hindi siya tumingin sa kanyang asawa, habang nagsasalita siya. Pinakasalan ko ang isang taong hindi ko kilala. Sa loob ng 10 taon, pinaniwalaan ko siya kaysa sa sarili kong ama dahil mas madali kaysa sa harapin ang katotohanan. Ipinagtanggol ko siya laban sa pamilya ko, laban sa sarili kong instincts, laban sa evidence, na tumanggi akong makita. Huminto siya, at nakita ko ang luha na kumikislap sa kanyang mga mata. Hindi ko gagawin ang pagkakamaling iyon ulit. Nabigo ko ang aking ama nang kailangan niya ako ng husto, at gugugulin ko ang natitirang bahagi ng buhay ko sa pagsisikap na bawiin ang kanyang tiwala. Ngunit hindi ako gagastos ng isa pang araw sa pagtatanggol sa isang taong ginamit ako bilang isang kasangkapan para sa kanyang sariling kasakiman. Nagbulungan ang courtroom. Ang composure ni Lyra ay nabasag. Ariel. Tumayo siya. Ang kanyang boses ay tumataas sa isang sigaw. Hindi mo ito maaaring gawin. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, lahat ng isinakripisyo ko, pinipili mo siya kaysa sa sarili mong asawa. Lumapit ang mga deputy sa kanya, ngunit patuloy siyang sumisigaw, hindi pa ito tapos. Ang painting na iyon ay pag-aari ng pamilya ko.
Hindi ninyo lang ito maaaring kunin. Walang karapatan si Elena. Walang karapatan si Walter, Lolo Ben. Wala kayong sinuman na may karapatan. Pinigilan nila siya, pagkatapos ay hinila siya patungo sa gilid na pinto habang patuloy siyang sumisigaw ng mga akusasyon at banta. Sinundan siya ng kanyang abogado, resigned, ang kanyang mukha. Ang gallery ay nag-ingay sa mga shocked whispers. Umupo ako ng walang galaw sa lahat ng ito. Inasahan ko na mararamdaman ko ang tagumpay sa sandaling ito, ilang pakiramdam ng tagumpay pagkatapos ng lahat ng ipinagawa niya sa akin. Sa halip, naramdaman ko lang ang isang pagod na ginhawa na sa wakas ay tapos na. At sa ilalim noon, isang masakit na kalungkutan na hindi ko inaasahan. Habang umaalis ang mga tao sa courtroom, lumitaw si Chris sa tabi ko. Hinawakan niya ang aking braso ng banayad. Ipagmamalaki ni Elena kung paano ninyo ito hinawakan. Sabi niya, binigyan ninyo si Lyra ng bawat pagkakataon na pumili ng iba. Inalok ninyo siya ng katotohanan nang maaari ninyong inalok ang paghihiganti. Tumango ako ng dahan-dahan. Iyan ang dahilan kung bakit masakit ito. Maaari sana siyang maging pamilya. Maaari sana siyang nagtanong ng tapat, nagpaliwanag tungkol sa kanyang ama, sinabi sa akin kung ano ang kahulugan ng painting sa kanya. Nakinig sana ako. Nakinig sana si Elena. Pinisil ni Chris ang aking braso at iniwan ako sa aking mga iniisip. Ang parking lot ay halos walang laman nang lumabas ako. Ang araw ng hapon ay nakasabit sa mga bundok. Ang hangin ay nagdadala ng unang mga pahiwatig ng simoy ng taglagas. Patungo ako sa aking phone track nang may isang babae ang humakbang sa aking landas. Mas matanda siya kay Lyra, siguro 60, na may pagod na mga mata at kulay abo na buhok na nakatali pabalik sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang mga damit ay katamtaman, ang kanyang punk manner ay nag-aatubili. May isang bagay sa kanyang mukha ang mukhang pamilyar, bagaman hindi ko ito mailagay. Ginoong Ben. Ang kanyang boses ay malambot, hindi sigurado. Ang pangalan ko ay Margaret. Ako ang aunt ni Lyra, ang kapatid ng kanyang ama. Narinig ko ang nangyari sa loob. At huminto siya, kinukuha ang sarili. May isang bagay na dapat ninyong malaman. Isang bagay tungkol sa kung bakit naging siya si Lyra. Tungkol sa nangyari sa aming pamilya at kung bakit napakahalaga ng painting na iyon. Sinuri ko ang kanyang mukha, naghahanap ng panlilinlang at nakakahanap lang ng pagod at isang bagay na mukhang kahihiyan. Makikipagkape ba kayo sa akin? Tanong niya. Sa tingin ko ay nararapat ninyo ang buong kuwento. Ang mga bahagi na hindi kailanman sinabi ni Lyra sa sinuman. Nag-alinlangan ako. Gusto kong matapos na ito. Gusto kong bumalik sa aking bahay bakasyunan at isara ang pinto sa lahat ng ito. Ngunit ang tinig ni Elena ay bumulong sa aking alaala, nagpapaalala sa akin na ang katotohanan ay laging sulit na hanapin kahit na masakit ito. Sige, sabi ko. Mag-usap tayo. Ang nakaraan, tila, ay hindi pa tapos sa akin. Umupo kami ni Margaret sa isang tahimik na sulok ng dinner, sa Main Street, 2 tasa ng kape ang lumalamig sa pagitan namin. Nagsalita siya ng dahan-dahan, pinipili ang kanyang mga salita, nang may pag-iingat ng isang taong nagdala ng kuwentong ito sa loob ng mahabang panahon, at hindi kailanman natagpuan ang tamang tao upang sabihin ito. Si Thomas, ang tatay ni Lyra, ang aking nakababatang kapatid, simula niya. Nang mamatay ang aming mga magulang, minana niya ang painting, kasama ang ilang utang na hindi niya alam kung paano pamahalaan. Gumawa siya ng masamang investments, nagtiwala sa maling mga tao. Sa loob ng ilang taon, nawala niya ang halos lahat. Inikot niya ang kanyang mga kamay sa paligid ng kanyang tasa, bagaman hindi siya uminom. Ang pagbibigay ng painting, na iyon kay Lola Elena, ay dapat na pansamantala, isang paraan upang panatilihing ligtas ito hanggang sa makabangon siya, ngunit hindi na siya bumangon. Ang pagkabigo ay nagpabali sa isang bagay sa kanya. Naging mapait siya, obsessed, sa ideya na dinaya siya ng mundo, at pinalaki niya si Lyra upang maniwala sa parehong bagay. Binanggit niya na sinabi niya sa kanya ang tungkol sa painting, sa kanyang deathbed, sabi ko. Tumango si Margaret. Sinabi niya sa kanya na ninakaw iyon, na dinaya siya ni Elena, tumanggi na ibalik ito. Walang anuman sa mga iyon ang totoo, ngunit sa panahong iyon, ay isinulat na ni Thomas ulit ang kasaysayan, nang napakaraming beses na naniwala siya sa sarili niyang mga kasinungalingan. Sinuportahan niya ang aking mga mata. Hindi ipinanganak na malupit si Lyra, Ginoong Ben. Pinalaki siya upang maniwala na may utang sa kanya, na kinuha ng mundo mula sa kanyang pamilya at may karapatan siyang bawiin ito. Hindi nito in-excuse ang ginawa niya. Hindi, tahimik na sumang-ayon si Margaret, hindi, ngunit siguro, ipinapaliwanag nito. Inisip ko ang pag-uusap na iyon sa loob ng ilang araw pagkatapos. Ang pag-unawa ay hindi pareho sa pagpapatawad, ngunit binabago nito ang hugis ng galit. Tinuruan si Lyra na makita ang mga kaaway kung saan wala, upang tingnan ang kabaitan bilang kahinaan at tiwala bilang kabaliwan. Natutunan niya ng masyadong mabuti ang mga aral na iyon, at sinira siya ng mga ito.
Dumating si Ariel sa bahay bakasyunan noong Sabado ng umaga. Ang kanyang truck ay puno ng comb lumber at mga kasangkapan. Ang door frame na sinubukan ni Lyra na sirain ay nagdala pa rin ng mga peklat ng masong malaki, nabasag na kahoy, at crack paint na hindi ko kayang tingnan nang hindi naaalala ang kakilakilabot na madaling araw na iyon. Akala ko ay maari nating ayusin ito ng magkasama, sabi ni Ariel, nakatayo sa beranda na nakasuksok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, kung gusto ninyo ng tulong. Gusto ko iyon ng higit pa sa maaari kong sabihin. Nagtrabaho kami ng magkatabi sa umaga, sinusukat at pinuputol, nagkakasya ng bagong kahoy sa lumang mga frame. Ang ritmo ng paggawa ay nagbukas ng isang bagay sa pagitan namin, gumawa ng espasyo para sa mga salita na naghihintay na masabi sa loob ng maraming taon. Naalala niyo ba noong tinuruan ninyo akong maghagis? Tanong niya, dahan-dahang inikot ang kanyang linya. Siguro ay 6 o 7 ako. Patuloy na nasasabit ang kuhok sa mga puno sa likod namin. Umiyak ako sa pangatlong pagkakataon na nangyari iyon. Gusto ko nang umalis. Pero hindi ninyo ako hinayaan. Hindi ako hahayaan ng nanay ko na hayaan kayo. Ngumiti ako sa alaala. Sabi niya, ang pag-alis ay isang ugali at hindi siya nagpapalaki ng isang lalaki na may masamang ugali. Tumawa si Ariel at ang ingay ay dinala sa tubig na parang isang bagay na pinakawalan. Dumating si Aling Mercy ng tanghali na may pineapple crumbs na mainit pa mula sa oven. Ipinagpatuloy niya ang tradisyon na sinimulan ni Elena 20 taon na ang nakalipas. Nagpapakita bawat linggo na may isang bagay na matamis at isang oras ng kumpanya. Ang kusina ay amoy cinnamon at tahanan habang inilalagay niya ang ulam sa counter. Dumating si Tito Ramon sa huli, nagdadala ng balita kasama ang isang bote ng alak. Nag-ingat siya kay Lyra sa pamamagitan ng lumang mga contact, hindi dahil sa malis, kundi dahil sa parehong protective instinct na gumabay sa kanya sa loob ng mga dekada ng investigative work. Lumipat siya sa Arizona, sabi niya habang nakaupo kami sa veranda. Nagsimula ulit sa isang lugar na walang sinuman ang nakakaalam ng kanyang kwento. Tumango ako ng dahan-dahan, hinahanap ang sarili ko para sa galit at walang nakikita. Ang ilang tao ay naghahanap lang ng isang bagay na nawala sa kanila matagal na. Naghahanap siya sa maling lugar. Pinatawad mo na siya. Binitawan ko na siya. Hindi iyon ang parehong bagay, pero sapat na iyon. Nang hapon na iyon, ginawa ko ang aking desisyon tungkol sa painting. Tinulungan ako ni Chris na maayos na suriin at i-liquidate ang mga stock certificate. Nagkakahalaga ang mga ito ng mahigit $1,000,000 mas mataas kaysa sa inaasahan ng sinuman. Kalahati ay dinonate ko sa isang elder abuse prevention charity, nagtatag ng isang fund, sa pangalan ni Elena na tutulong sa ibang mga pamilya na humaharap sa aming hinarap. Ang kalahati ay inilagay ko sa isang trust, para sa mga anak ni Lyra ang mga apo ni Ariel, na maa-access kapag umabot sila sa Putsambo. Na si Ariel bilang trustee. Wala silang kasalanan sa lahat ng ito, at nararapat sa kanila ang isang bagay mula sa obsession ng kanilang ina maliban sa kahihiyan. Ang painting, mismo ay ibinigay ko kay Margaret. Nagmaneho ako sa kanyang maliit na apartment, at inilagay ito sa kanyang mga kamay. Pinapanood ang luha na umaagos sa kanyang mukha habang dinadantayan niya ang canvas, na pininturahan ng kanyang lola mga henerasyon na ang nakalipas. Dapat ay sa pamilya mo ito, sabi ko. Sa isang taong naaalala ang tunay na halaga nito ang mga alaala, hindi ang pera. Hindi siya makapagsalita. Hinawakan lang niya ang painting sa kanyang dibdib at tumango. Nang gabing iyon, dumating sina Mercy at Ramon para sa hapunan sa veranda. Kumain kami ng simpleng pagkain at pinanood ang paglubog ng araw sa lawa. Ang mga bundok ay naging ginto at pagkatapos ay kulay ube sa lumalamlam na liwanag. Ang pag-uusap ay gumala ng madali, lumang mga kaibigan at bagong mga bond, ang komportableng katahimikan ng mga tao na dumaan sa isang bagay ng magkasama at lumabas sa kabilang panig. Sa pagtingin sa kanila, sa hindi malamang pamilya na ito na natipon sa paligid ko naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko naramdaman simula nang mamatay si Elena. Hindi ako nag-iisa. Hindi walang laman ng bahay. Ang kinabukasan ay hindi isang walang bisa na dapat tiisin, kundi isang espasyo na dapat punan ng mga taong mahalaga. Pag-alis nila, bumalik ako sa opisina ni Elena. May isang bagay ang bumabagabag sa akin, isang pakiramdam na hindi ko pa natagpuan ang lahat ng itinago niya. Binuksan ko ang maliit na safe, sa likod ng wall panel, at tumingin ng mas maingat sa pagkakataong ito. Nandoon sa likod na sulok, natagpuan ko ang isang maliit na velvet box, na hindi ko napansin noon. Ito ay luma, ang tela ay luma na, at malambot sa edad. Inangat ko ito nang nanginginig ang mga kamay, at binuksan ang takip. Sa loob, polished, at kumikinang na wari inilinis kahapon, ay nakahiga ang 2 gintong dot rings, ang aming mga wedding band, kay Elena, at sa akin. Akala ko ay nawala ang mga ito, taon na ang nakalipas, na ilagay sa maling lugar sa ilang paglipat o paglilinis, ngunit iningatan niya ang mga ito, itinago ang mga ito rito, kasama ng lahat ng gusto niyang protektahan. Sa ilalim ng mga oring,
ay isang maliit na tala sa kanyang sulat kamay. Maingat ko itong binuklat, ang papel ay marupok sa edad. Para sa susunod na kasal ni Ariel, ang tama sa pagkakataong ito. H. Tumawa ako, ang ingay ay nababasag sa isang bagay sa pagitan ng kagalakan at kalungkutan. Umaagos ang luha sa aking mukha, ngunit nakangiti ako. Ang asawa ko laging nagpaplano, laging umaasa, laging nagmamahal, kahit mula sa kabilang libingan. Isinara ko ang box, at hinawakan ito laban sa aking dibdib, nakikinig sa katahimikan ng bahay na hindi natahimik. Ito ay puno ni Elena. Ito ay laging ganoon. 6 na buwan ang lumipas, pininturahan ng taglagas ang mga bundok sa ginto at crimson. Ang mga dahon ay lumilipad sa lawa, tulad ng nagkalat na mga alaala na lumulutang sa tubig. Napakatahimik, perpektong nagre-reflect sa langit. Umupo ako sa inayos na pantalan na may key fishing rod sa aking mga kamay at ang aking anak ay nasa tabi ko. Ang aming mga linya ay nakatapon sa tahimik na umaga. Dumarating si Ariel bawat nala weekend ngayon. Minsan ay dinadala niya ang mga bata, minsan ay ang sarili lang niya. Nagtatayo kami ulit ng isang bagay na halos nabasag nang hindi na maayos. Isang pag-uusap sa isang pagkakataon, isang ibinahaging katahimikan sa isang pagkakataon. Ang kanyang diborsyo ay tapos na. Natututo siyang maging single, ulit. Natututo siyang maging isang ama sa sarili niyang mga termino. Natututo siyang maging ang lalaki na laging pinaniniwalaan ng kanyang ina na maaari siyang maging. Naalala mo noong tinuruan ninyo akong maghagis? Tanong niya, dahan-dahang iniikot ang kanyang linya. Siguro ay 6 o 7 ako. Patuloy akong nasasabit sa mga puno sa likod namin. Umiyak ka sa pangatlong pagkakataon na nangyari iyon. Gusto mo nang umalis. Pero hindi kita hinayaan. Hindi ako hahayaan ng nanay mo na hayaan ka. Ngumiti ako sa alaala. Sabi niya, ang pag-alis ay isang ugali at hindi siya nagpapalaki ng isang bata na may masamang ugali. Tumawa si Ariel at ang ingay ay dinala sa tubig na parang isang bagay na pinakawalan. Dumating si Mercy ng tanghali na may pineapple crumbs na mainit pa mula sa oven. Ipinagpatuloy niya ang tradisyon na sinimulan ni Elena 20 taon na ang nakalipas, nagpapakita bawat linggo na may isang bagay na matamis at isang oras ng kumpanya. Ang kusina ay amoy cinnamon at tahanan habang inilalagay niya ang ulam sa counter. Dumating si Ramon sa huli, nagdadala ng balita kasama ang isang bote ng alak. Nag-ingat siya kay Lyra sa pamamagitan ng lumang mga contact, hindi dahil sa malis, kundi dahil sa parehong protective instinct na gumabay sa kanya sa loob ng mga dekada ng investigative work. Lumipat siya sa Arizona, sabi niya habang nakaupo kami sa veranda. Nagsimula ulit sa isang lugar na walang sinuman ang nakakaalam ng kanyang kwento. Tumango ako ng dahan-dahan, hinahanap ang sarili ko para sa galit at walang nakikita. Ang ilang tao ay naghahanap lang ng isang bagay na nawala sa kanila matagal na. Naghahanap siya sa maling lugar. Pinatawad mo na siya. Binitawan ko na siya. Hindi iyon ang parehong bagay, pero sapat na iyon. Nang hapon na iyon, tumayo akong mag-isa sa opisina ni Elena. Ang kwarto ay ibinalik sa order. Ang chaos ng mga paghahanap ni Lyra ay nabura, ang mga sirang panel ay naayos. Sa pader kung saan nakasabit noon ang painting, naglagay ako ng isang bagong pantan frame. Sa loob ay isang litrato ni Elena at sa akin noong araw ng kasal namin, bata at puno ng pag-asa. Ang bahay bakasyunan ay nakikita sa bintana sa likod namin. Hindi pa namin ito pag-aari noong kinuha ang larawang iyon. Ito ay isang panaginip lang. Pagkatapos, isang lugar na nakita namin minsan at minahal. Sa tabi ng litrato, sa isang mas maliit na frame, inilagay ko ang mga salita mula sa unang sulat ni Elena, ang mga nagpapatuloy sa akin sa lahat ng bagay. Ang bahay na ito ay hindi tungkol sa mga pader. Ito ay tungkol sa pinagsamahan nating itinayo sa loob nila. Dinantayan ko ang salamin ng banayad, naramdaman ang kanyang presensya sa kwarto, tulad ng kung nakatayo siya sa tabi ko. Ang gabi ay nagdala ng pinakamagandang regalo sa lahat. Ang mga anak ni Ariel, ang aking mga apo ay tumakbo sa damuhan, hinahabol ang isa't isa, habang ang kanilang tawanan ay umalingaunggaw sa tubig. Si Mercy ay nakaluhod sa halamanan ni Elena, nag-aalaga sa mga rosas na namumukadkad pa rin bawat tag-init. Si Ramon ay natutulog sa upuan sa tabi ko, ang kanyang hilik ay malambot at pamilyar. Ang bahay ay puno ng buhay ulit. Hindi ang buhay na alam ko kay Elena, kundi isang bagay na bago. Pinili na pamilya. Kinita na kapayapaan. Mga tao na tumayo sa tabi ko sa bagyo at nanatili para sa kalmado na sumunod. Pinanood ko ang paglubog ng araw patungo sa mga bundok, pininturahan ang langit sa mga shade ng kahel at pink. At inisip ko ang lahat ng nagdala sa akin dito. Ang mga kasinungalingan at ang katotohanan, ang pagkakanulo at ang katapatan, ang manugang na babae na sumubok na nakawin ang aking tahanan, at ang asawa na nagprotekta nito mula sa kabilang kamatayan. Tama si Elena. Hindi nila maaaring kunin ang bahay dahil ang bahay ay hindi kailanman naging ari-arian lang.
Ito ang bawat almusal na ibinahagi namin sa kitchen table, na iyon, bawat paglubog ng araw na pinanood namin mula sa veranda na ito, bawat pangako na tinupad namin, at bawat alaala na ginawa namin. Gusto ni Lyra ang mayroon kami, ngunit hindi niya kailanman naintindihan ang katotohanan na alam ni Elena sa lahat ng oras. Hindi mo maaaring nakawin ang isang put legacy. Maaari ka lang magtayo ng isa. Ang tawanan ng mga bata ay tumaas ulit, maliwanag, at dalisay. Kumaway si Mercy mula sa halamanan. Gumising si Ramon at ngumiti nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata. At umupo ako sa aking upuan, sa beranda ng bahay, na pinagtulungan naming itayo ng aking asawa, pinapanood ang paglamlam ng liwanag sa lawa na minahal namin sa loob ng 25 taon. Sa unang pagkakataon simula nang mamatay si Elena, naramdaman ko na talagang tahanan ako. Hindi dahil sa nanalo ako, kundi dahil sa naalala ko kung ano ang sulit na protektahan at sino ang sulit na patawarin. Ang kuwento ni Lolo Ben ay nagpapaalala sa atin na ang pinakamalakas na fortresses ay hindi binuo ng mga kandado at abogado. Ang mga ito ay binuo ng pag-ibig, ng foresight, at ng tahimik na tapang upang protektahan ang pinakamahalaga. Nakita ni Elena ang panganib na darating taon na ang nakalipas bago pa man ang sinuman. At ginugol niya ang kanyang huling mga taon sa pagsigurado na ang kanyang asawa ay hinding-hindi haharap dito ng nag-iisa. Iyan ang hitsura ng tunay na pag-ibig. Hindi lang ang madaling mga araw ng paghawak ng mga kamay sa tabi ng lawa, kundi ang mahirap na trabaho ng pagpaplano para sa mga bagyo na inaasahan mong hinding-hindi darating. Inakala ni Lyra na maaari niyang kunin ang lahat sa pamamagitan ng manipulation at kasinungalingan. Inakala niya na ang isang matandang lalaki na naninirahan ng nag-iisa ay magiging madaling target. Nagkamali siya dahil hindi nag-iisa si Lolo Ben. Mayroon siyang karunungan ni Elena na gumagabay sa kanya mula sa kabilang buhay. Mayroon siyang si Aling Mercy na nagbabantay mula sa kabilang bakod. Mayroon siyang si Tito Ramon na handang tumayo sa tabi niya. At sa huli, nabawi pa niya ang kanyang anak. Kung hinawakan ng kuwentong ito ang inyong puso, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito. Siguro ang isang taong humaharap sa sarili nilang Lyra ngayon, nakakaramdam ng isolated at overwhelmed. Hayaan silang malaman na hindi sila nag-iisa, na may mga taong tatayo sa tabi nila, at na ang katotohanan ay laging nakakahanap ng daan patungo sa liwanag. Mag-iwan ng comment sa ibaba at sabihin sa amin kung ano ang iniisip ninyo. Kailanman ba kayong kailangang protektahan ang isang bagay na mahalaga mula sa isang taong hindi karapat-dapat dito? Paano ninyo naramdaman ang mga sulat ni Elena? Binabasa namin ang bawat comment, at ang inyong mga kwento ay nagbibigay inspirasyon sa amin na patuloy na ibahagi ang mga mensahe ng pag-asa at hustisya na ito. Salamat sa pananatili hanggang sa huli. Hanggang sa susunod, tandaan, ang kabaitan na walang hangganan ay isang imbitasyon na magamit. Ngunit ang kabaitan na may karunungan iyan ay isang legacy na walang sinuman ang makakakuha.